isa. Tapos na ang seremonya. May candy na tayo. Ito ang iginuhit kong marriage certificate. Isa para sa iyo at isa para sa akin. Iingatan ko to ng mabuti. Kapag lumaki na ako, bibigyan kita ng totoong marriage certificate. Sige. Guksun, huwag ka nang maglaro. Nandito na ang pamilya mo para sunduin ka. Halika na rito. Nariyan na po. Guksun? Guksun? Guksun, gumising ka. Doktor, kumusta po? Kumusta ang anak ko? May pambihirang RH negative na dugo ang bata, ngunit ang ganitong uri ng dugo ay kulang sa aming ospital. Kukuha pa sa ibang lugar, pero hindi na aabot sa oras? Sa akin na po kayo kumuha. RH negative po ang dugo ko. Xiaoyu, salamat sa'yo. Paglaki ko, papakasalan kita talaga. Ibibigay ko ang buong mundo ko sa'yo. Neng, ito ay sabaw para sa iyong dugo. Uminom ka pa nito. Kaming mga gu ay gaganti sa kabutihan mo. Walang hiya kang bata ka. Wala na ang mga magulang mo dahil sa aksidente. Tapos nagagawa mo pang uminom ng sabaw dito. Umuwi ka na agad. Hala, ano bang ginagawa nyo? Maligayang pagbabalik sa bansa, Young Master. Kailangang mahanap si Xiaoyu. Siya ang magiging Longyu Group na asawa ng presidente sa inaharap. Ito po ang President Gu. Pero po, Ano yon? ipinaghanap po kayo ni matandang ginang ng makakadate at nandun na po sila ngayon sa tanggapan para sa kasal. Mabuti pa po siguro ay pumunta na kayo ng personal. Nang kuhanin ako noon ni Tito, para ayusin ang libing ni na mama at papa, hindi na ako nakabalik sa ospital para makita si Kuya Xiaoxun. Pagkatapos nabalitaan kong wala na siya. Ngayon, mayroon na akong nobyo na nagmamahal sa akin at malapit na kaming magpakasal. Ang marriage certificate na ito, mukhang hindi na magiging totoo. Sa wakas, dumating ka na rin dyan, Long. Kanina pa kita hinihintay. Sino naman po ang kasama mo? Ang iyong ate? Magandang araw po sa inyo, ate. Talagang hinintay ko ang araw na ito kapag nakakuha na kami ni Jianlong ng sertipiko. Ako na ang magiging asawa niya. Sino ka ba sa akala mo? Bakit ka nagpapakitang gilas sa aking ate? Anong ibig mong sabihin? Sertipiko ng kasal? Hindi ba ako ang dapat mong pakasalan? Pakakasal sa iyo? Pinaglalaruan lang naman kita. Ang mahal ko lang ay ang tanging baby ko. Hello po, ako po ang iyong makaka-blind date. Ako si Gu Exun. Ikaw ba yung makakadate ko para magpakasal, si Guksun? Naku, magpapakasal na nga tayo, may dala ka pa talagang regalo? Pasensya na po, pero hindi ito regalo. Ito ay ang ibinebenta kong mga bitamina. May 4 na bote bawat set. 10 pang orders ang kailangan ko para matapos ang trabaho. Bumili ka naman ng 5, suportahan mo naman ako. Bibigyan kita ng 20% discount. Ano ito, tagapamagitan? Anong nangyayari dito? Ang sabi niyo po sa akin, gwapo at mayaman kaya ako pumunta. Naku, sinasayang mo lang ang oras ko. Kriminal ka. Nagtitinda lang naman ako, bakit mo ako tatawaging kriminal? Tignan nyo naman po ang produktong ito, sakto ito para sa mga may edad na babaeng gaya nyo. Paano na yung pinagsamahan natin itong mga nakaraang araw, wala lang ba? Paano na lahat ng sakripisyo ko para sa iyo? Wala kang halaga sa akin, HMP. Sasabihin ko sa iyo, sa pagpapakasal ko sa mahal ko, hindi ko na kailangang maghirap habang buhay. Ano namang maibibigay mo sa akin? Maging makatotohanan ka. Sino ba ang gustong magpakasal sa isang dukhang gaya mo? Lumayas ka na. Ano kaya kung tayo na lang ang magpakasal? Anong sabi mo? Gusto mong makipagkasal sa akin? 28 taong gulang na ako at may sweldong $9,000 kada buwan. Kung papayag ka, maaari nating buuin ang ating hinaharap ng magkasama. Isa lang akong hamak na salesman, walang bahay, at walang kotse? Hindi mo ba iyon ikakahiya? Hindi. Wala rin akong ipon. Ang gusto ko lang ay ang mamuhay ng maayos kasama ka. Hindi alintana ng babaeng ito ang kahirapan ko. Pwede na rin siyang ipakilala kay Lola kapag nahanap ko na si Xiaoyu. Tsaka na lang kami magdidiborsyo.
Dalawang pulubi. Bagay na bagay talaga kayo. Huwag na lang natin silang pansinin. Magparehistro na tayo ngayon. Ang padalos-dalos na desisyon ay mapanganib. Dahil sa biglaang bugso ng damdamin, nakipagkasal ako sa isang estranghero. Kung wala nang iba, mauna na ako. Ha? Sandali lang. Dahil kasal na tayo, mag-add tayo sa WeChat. Go Exxon! Ay, kapangalan mo pala ang kaibigan ko. Sayang nga lang at wala na siya. Huwag mo akong gagawing pansamantalang kapalit lang. Bakit ko naman gagawin iyon? Talagang tadhana tayo. Bibili ako ng mga supplement mo bilang suporta sa'yo. Magkano ba ang mga ito? Lagot! Nakalimutan ko kung magkano ang presyo ng mga ito. 50 dolyar. Hindi dahil asawa mo na ako ay ibebenta mo na ng ganyan kamura. Hindi mo maaabot ang benta mo niyan. Alipay, 500 dolyar na natanggap. Sige, papasok na ako sa trabaho. Galingan mo, babye. Tila ang babaeng ito ay sadyang napakabait at tapat. Mabuti pang dalhin na lang muna ito sa bahay at itago. Gushun, nagpanggap ka na naman na isang salesman, kaya tinakot mo na naman at pinalayas ang dinedate mo. Inaantay mo ba talaga na lalaki pa ang ipakilala ko sa iyo? Lola, wag po kayong masyadong mag-alala. Kasal na po ako. Ipapadala ko na po sa inyo ang kopya ng marriage certificate ko. President Gu, talaga pong kasal na kayo? Oh, bakit? Pero narinig ko po kakalan lang, may isang taong may dalang dikamay na guhit lang na marriage certificate sa fanching design. Baka po si Xiaoyu ang taong iyon? Bilin agad ang fanching design ngayon din. Jiang Wanyu, bakit huli ka na namang pumasok ngayong araw? Pasensya na po. Kumuha lang po ako ng dokumento para sa kasal ko. Pero nakapagsumite na naman po ako ng leave application. Kasal ka na? Kay Zhao Jianlong ba na galing sa pamilya nyo? Hindi po ano. Doon po sa isang tao nakakakilala ko pa lang. Ano? Hindi maaari? Nakipag-flash marriage ka sa taong kakakilala mo pa lang. Nawawala ka na sa sarili mo, Wanyu. Ang kapitbahay ko noon, dahil pinipilit mag-asawa, kung sino na lang ang pinakasalan niya ng mabilis. Ang resulta, isang masamang tao pala ang napakasalan niya na nananakit. Mukhang hindi naman siya masamang tao. Maayos naman po siyang tignan. Nasaan ang marriage certificate mo? Ipakita mo nga sa amin ngayon din. Ha? Sige po. Ito? Hindi ba ito ang bumili ng kumpanya nating fanching? Si President ng Longyu Group? Ano? Ang sabi mo, sinasabi mo bang ang asawa ko ay isang CEO? Nananaginip ka ng gising. Ang CEO ng Longyu Group ay hindi kailanman nagpapakita sa publiko, kaya paano mo nalaman na siya ang CEO? Nakita ko na ang mukha ng CEO noon mula sa gilid, at eksaktong kapareho iyon ng nasa larawan. Umalis ka nga. Mula lang sa gilid iyon, paanong magiging ang CEO iyon? Ang isang pobreng gaya ni Jiang Wanyu, mapalad na siya kung makapag-asawa ng normal na tao, tapos umaasa pa siyang makapag-asawa ng CEO? Nakakatawa talaga. Ang larawan sa marriage license ay mukhang lalaking umaasa lang sa pera ng babae. Baka nga, isa lang siyang walang kwentang manloloko. Si Jiang Wanyu pa, ang kailangang gumastos para buhayin siya. Hindi katulad ko. Napakaraming humahanga sa akin. Napawang mga gwapo at mayayamang anak ng mga bilyonaryo. Sino ka ba sa akala mo, Jiang Wanyu, para mangarap na ikakasal sa pinakasikat na CEO ng Longyu Group sa buong Hangcheng? Opo, ma'am. Alam namin gustong-gusto ka ng lahat, pero sa sobrang pili mo, 40 taon ka na at wala ka pa ring napipili. Hoy, Wanyu! Bakit hindi mo pasundo sa asawa mo ang sarili mo pagkatapos ng trabaho? Sakto, matutulungan ka naming suriin siya. Tama. Dahil marami namang tao sa opisina, pwedeng mag-alok ng paninda si Guksun dito, baka sakaling maabot niya ang benta niya. Sige, okay lang sa akin. Mahal, mamayang alas 6, pwede mo ba akong sunduin sa trabaho? Sige. Sir President Gu, hindi ba't nagpakasal lang kayo para sundin ang inyong lola? Pero bakit tila
Nahuhulog na ang loob ninyo sa kanya. Hinding-hindi ako mahuhulog sa kanya. Ginagawa ko lang ito para magmukhang totoo, para hindi magduda si Lola. Okay. Siya nga pala, lahat kayo mamaya, wag niyo siyang masyadong pagtitigan. Isang hamak na ahente lang ng supplements ang asawa ko. Hindi siya sanay sa ganitong karaming tao. Wow, siya na ba ang asawa ni Wanyu? Ganun ba talaga kayaman ang asawa ko? Asa ka pa? Sa manliligaw ko kaya ang sasakyang ito. Ang manliligaw ni Direktora Xie, ganito pala ang itsura. Bebe, bakit ka tumatakbo? Hindi ka ba masaya na makita ako? Hindi ba sinabi ko naman sa'yo na huwag masyadong magarbo? Nakatingin ang lahat ng mga katrabaho ko. Anong kinatatakutan mo? Gusto ko ngang makita nila kung gaano kita kaminahal. Haha. Ito ba yung sinasabing gwapo at mayamang anak ng bilyonaryo? Mukha siyang mas matanda sa edad niya. Manliligaw pala ito ni Direktora Xie, akala ko ay asawa mo. Kahit hindi kasing yaman ng kanyang asawa ko. Pero hamak na mas gwapo naman siya. Anong silbi ng pagiging gwapo? Mas pipiliin ko pang tumawa sa loob ng mamahaling kotse kaysa umiyak sa isang bisikleta. Jiang Wanyu, bakit hindi pa dumarating ang asawa mo? Baka naman nakabisikleta lang siya papunta rito. Uy, may dumating na namang isa. Hindi ko akalain na si Direktora Xie, kahit may edad na siya, ay maganda pa rin at kaakit-akit. Ang dami niyang manliligaw, pati ang mga big boss ay nakapila para ligawan siya. Ay naku, dapat humble lang tayo. Wow! Ito ay gwapo na at mayaman pa. Talagang talo na yung lalaking madungis kanina. Bakit hindi ko pa nakita ang taong ito? Mahal, nandito na ako para sunduin ka. Saan galing ang sasakyang ito? Ipapaliwanag ko na lang sa iyo mamaya. Yun pala, asawa pala siya ni Jiang Wanyu. Napakalakas ng dating at mukhang napakamahal din ng sasakyang ito. Ano naman kung nandyan na siya? Wala man lang siyang dalang bulaklak? Wala man lang siyang ka-effort-effort? Tama, hindi gaya ko. Na napakaromantiko. Ayos lang, wag mo na lang silang pansinin. May dala akong ilang mga sample na gusto kong ayusin sa bahay. Pakibukas naman ang likuran ng sasakyan. Sige. Totoo ba ito, Wanyu? Ang asawa mo? Talagang sagad ang pagkaromantiko. Oo nga, hindi ko akalain na ang napangasawa ni Wanyu sa isang biglaang kasal ay ganito kagwapo at ganito kayaman. Hindi naman, ordinaryong tao lang siya. Gabi na rin, una na kami. Ay, may nakalimutan pala akong mahalagang bagay. Anong mahalagang bagay? Pinapunta kita rito kanina para sana tulungan kang magbenta ng mga bitamina. Pero sa sobrang bongga ng ginawa mo, nakalimutan ko na tuloy. Ay oo nga pala, ano ba yung tungkol sa sasakyan at mga bulaklak na iyon? Huwag mong sabihin, isa ka talagang maimpluwensyang tao? Paano namang mangyayari iyon? Sa boss ko ang kotseng ito. Akala mo ba sa akin ay tanga? Isa kang hamak na salesman. Paano mo magagamit ang kotse ng boss mo? Lumipat na ako ng trabaho. Hindi kasi sigurado ang pagkita sa insurance, bodyguard na ako ngayon ng presidente ng Longyu Group. Ang sasakyang ito ay sa presidente rin. Paano naman yung mga bulaklak? Siyempre, iyon ay galing sa girlfriend ng presidente na hindi na niya gusto. Iyon lang. Hindi na makakapasok ang kotse rito sa harap. Salamat sa paghatid sa akin pa uwi. Sige, gusto mo bang pumanhik muna sa taas? Huwag mong akalaing hindi ko naiintindihan ang mga pahiwatig mo. Kahit kasal na tayo, wala akong nararamdaman sa iyo at may iba akong gusto. Kapag nahanap ko na siya, makikipagdiborsyo ako sa iyo. Nagkakamali ka, naging magalang lang ako sa'yo. Wala talaga akong balak na paakyatin ka. Anong tinitingin-tingin mo? Gusto ko lang sanayin ang lakas ng braso ko, hindi dahil sa tinitirhan mong bulok na bahay na ito. Walang elevator, tapos may dala pa akong maleta, tayo na. Masyado talagang mapagmataas ang lalaking ito.
Napakasimple dito. Mukhang mahirap din ang pinagdaraanan ng babaeng ito. Bibigyan kita ng isang bahay pagkatapos nating mag-divorce. Walang ang pera ang lalaking ito. Nagagawa pa niyang magbigay ng huwad na pangako. Bakit ka tumatawa? Ha? Hindi ako tumatawa. Inaasahan ko lang na mahanap mo na ang mahal mo para makipag-divorce na sa akin. Ganoon ba? Pwede kitang gawan ng litrato. Sabihin mo sa akin kung anong klaseng tao ang mahal mo at anong itsura niya. Iguguhit ko siya para sa iyo. Sama-sama nating hanapin siya. Siya ang pinakaamo at pinakamabait na babaeng nakilala ko kailanman. Ang mga mata niya ay parang bituin. Ang mga ngiti niya ay parang araw. Lahat ng papuri sa mundo ay karapat-dapat para sa kaniya. Kuya, wala namang detalye iyan. Paano ko yan iguguhit? Sabihin mo ang mas eksaktong detalye. Ibigay mo sa akin ang larawang iyan at titingnan ko. Hindi pwedeng makita. Bakit? Kung ikaw lang ang may unang pag-ibig, ako ba hindi pwede? Sige, mauuna na muna ako. Sige. President Gu, ang elementary school mo ay magdaraos ng anibersaryo sa susunod na linggo. Inaanyayahan nila ang lahat ng mga nagtapos na dumalo, baka sakaling pupunta rin si Xiaoyu. Hello? Magandang araw po. Kayo po ba ang nagtapos noong batch 05 na si Jiang Wanyu? Opo. Ito po ang alumni office ng paaralan ng elementarya ng Baichuan. Ipagdiriwang po ng paaralan ng elementarya ng Baichuan ang ika-100 anibersaryo at magkakaroon po ng isang memory exhibition. Inaanyayahan po namin kayong magdala ng inyong espesyal na souvenir para sa inyong pagdalo. Sige po, pupunta ako. Balita ko halos 20 taon mo nang hinahanap si Xiaoyu. Nakapanghihinayang lang na matapos mawala ang mga magulang niya, ay lumipat siya ng paaralan. Nawalan na rin ako ng balita sa kanya. Pero mabuti na lang, nakontak na siya ng alumni office sa pagkakataong ito. Tatawagan ko siya ngayon para papuntahin dito. Sige po, salamat Prinsipal. Isang korona mula sa maharlikang pamilya ng Europa, isang Ming Dynasty porcelain. Talagang napakamahal ng mga gamit na ito. Aisenwei, napakaganda ng gown mo. Lalong pumuti ang balat mo dahil dyan. Isa itong haute couture mula sa Paris. Nagkakalaga ito ng ilang daang libong dolyar. Ikaw lang talaga. Ang bagay sa ganyang klase ng kasuotan. Simula bata pa lang ay ikaw na ang pinakamaganda sa klase. Teka lang, naalala ko na ang pinakamaganda noon sa klase ay ang tinatawag na si Xiaoyu. Tapos lumipat siya ng paaralan. Sandali, parang siya nga si Jiang Wanyu. Wala siyang ipinagbago simula noong bata pa siya. Sige po, Principal. Papunta na po ako. Uy, hindi ba't ikaw ang dating pinakamaganda sa klase na si Jiang Wanyu? Ang cheap naman ng suot mo, hindi ka ba nahihiya na ipahiya ang ating paaralan? Wala namang patakaran ng anibersaryong ito na kailangang magbihis na parang isang Christmas tree, di ba? Masyadong matalim ang dila mo. Ang lahat ng mga dumating ngayong araw ay nagdala ng regalo para sa paaralan. Anong dinala mo? Nagdala ako ng gawa kong picture frame na naglalaman ng aking masasayang alaala rito. Ang mga taong nandito ngayon, lahat sila ay nagdala ng mamahaling alahas, porselana at iba pang mga luxury items. Sino sa tingin mo ang sarili mo? Si Picasso? Nagdala ka ng basurang picture frame, hindi ka ba talaga nahihiya? Naku, basag na ang mga souvenir. Paano mo kaya ito ipapaliwanag sa paaralan? Tumigil ka sa panunuya mo? Kung hindi mo ako tinulak kanina, mababagsak ba ang mga ito? Tinulak kita? Sinong nakakita? Hindi ba't kusa kang natumba? Akala mo ba walang CCTV rito? CCTV? Kami ang nagsisilbing mga saksi rito. Halika rito. Paano nasira ang mga souvenir na ito? Magsalita ka. Isang mayamang eredera si Lee Sin-wei, samantalang mahirap lang si Jiang Wanyu. Mabuti pang huwag ko nang galitin si Lee Sin-wei. Opo. Totoo po. Si Jiang Wanyu ang mismong nakabasag. Correct. Kilala si Miss Lee bilang isang kagalang-galang na binibini. Kaya imposible na pagbintangan kanya. Sige. Talagang nagsasabuatan kayo sa kasinungalingan, ha? Pupunta ako ngayon sa opisina ng principal para malaman ang totoo at siya ang humusga. Harangan siya. President Gu,
Magsisimula na ang international conference. Sige po, asikasuhin niyo muna ang gawain niyo. Gagawan ko na lang po kayo ng schedule sa kanya sa ibang araw. Ang mga seramikang ito mula sa dinastiyang Song ay nagkakahalaga ng 50 milyong dolyar? Itong mga inukit na jade, ang simula ng presyo ay 60 milyong dolyar. Ang mga bagay na ito, kahit pa magtrabaho ka habang buhay, hindi mo magagawang bayaran. Kung hindi ka luluhod at hihingi ng tawad, hindi kita patatawarin. Tama. Lumuhod ka. Luhod? Wala akong ginawang mali. Bakit kailangan kong lumuhod? Matigas ang ulo mo, ha? Sugurin niyo siya. Aba, masyadong mahalaga sa'yo ang basurang frame na ito? Tingnan ko nga kung ano ang narito. Oy, ha? Peking certificate ng kasal? Hahaha, halikayo. Tingnan nating lahat ito. Ano kaya ito? Marriage certificate daw, haha. Nakakatawa naman. Ano bang klaseng basura ito? Ibalik mo sa akin yan. Gusto mo ba nito? Sige. Yumuko ka at humingi ng tawad. Kundi sisirain ko ang pag-aaring ito. Masyado mo na akong inaapi. Ang tigas ng ulo mo. Huwag. Xiaoyu. Tumigil kayong lahat. Sino ka pa sa tingin mo? Ikaw? Bakit ka nandito sa anniversary celebration ng paaralan ng elementarya ng Baichuan? Xiaoyu? Ako ito. Matagal na kitang hinahanap. Kuya Xiaosun? Ako ito, Xiaoyu. Sa wakas, ay nahanap na kita. Sinabi ni Tio noon na hindi ka na umabot sa ospital. Akala ko ay kailanman hindi na kita muling makikita. Hindi ko akalain ang babaeng basta-basta ko nalang pinakasalan ay ang taong matagal ko nang hinahanap. Hindi na kita hahayaang mawalay pa sa akin. Hoy, hoy. Asawa mo siya, hindi ba? Sakto, dahil ngayong araw lahat ng souvenir na binasag ni Jiang Wanyo ay kailangang bayaran kundi ay mapupunta siya sa kulungan. Hayaan mo na, huwag ka nang makialam, gagawa ako ng paraan dito. Huwag kang matakot. 2 bilyong dolyar? Sapat na ba iyan? Ha 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 ha, oh, 2 bilyon? Ang asawa ng isang mahirap? Makakapaglabas ng 2 bilyong dolyar? Bakit? Akala mo ba ay umaarte ka bilang isang mayamang boss sa telebisyon? Ito ay ang Global Supreme Black Card? Si President Gu lang ng Longyu Group ang meron ito? Huwag mong sabihin, ikaw si President Gu? Ako ang dragon. Bodyguard lang ng President Gu ang asawa ko. Tama. Ako ang President Gu. President Gu, ngayong araw ay si Jiang Wanyu. Nakabasag siya ng souvenir. Hindi ito pwedeng palampasin lang ng ganito. Asawa lang siya ng bodyguard mo. Hindi mo dapat siya pinagtatakpan. Siyempre, hindi ko siya pagtatakpan. May 2 bilyong dolyar sa loob ng card na ito. Hati-hatiin nyo na iyan. Huwag mo na silang tignan, tara na. Pasensya na po, Principal. Nasira ko po ang lahat ng mga souvenir na para sana sa eskwelahan. Ay, alam kong hindi mo sinasadya. Huwag mo na itong isipin. At isa pa, ang pagmamahalan ninyo ni Guksun, ang pinakamagandang souvenir para sa paaralan. Sabi nga nila, sa tapat na pagsisikap, ay magbubunga ang lahat. Ilang taon na si Guksun, na ginagamit ang lahat ng koneksyon. Para hanapin ka, sa wakas ay nahanap ka na rin niya. Pero Guksun, sa buhay, dapat ay maging tapat ka. Ang garbo? Ano po kaya ang gustong ipahiwatig ni Principal sa mga sinabi niya? Noon, nagkunwari akong mahirap para makapag-flash marriage. Ngayon, kailangan kong panindigan ang pagsisinungaling ko. Laging puno ng filosofiya ang sinasabi ng principal. Kahit ako ay hindi rin nakakaunawa. Halika na, dadalhin kita sa ospital. Maliit na sugat lang ito, kaya na itong gamutin sa bahay.
Huwag ka muna pumasok sa trabaho. Magpahinga ka muna ng maigi sa bahay ng ilang araw. Paano naman pwede iyon? Hindi lang ako kailangang pumasok sa trabaho, kailangan ko ring magtinda sa bangketa. Pero ang sugat mo, Sa liit ng sugat na ito, kung mas tatagalan mo pa ang pagbendita, baka maghilom na ito ng kusa. Halika, isasama kita para kumita ng extra. sa pagtitinda mo ng buong gabi, mahigit $100 lang ang kinikita mo, sulit ba iyon? Siyempre naman, panggastos na ito sa pagkain para sa isang linggo. Kung tuloy-tuloy akong makakapagtinda ng ilang araw, makakakain pa tayo ng ribs sa weekend. Kaya lang, hindi ko alam kung magkakaroon ba ng overtime dahil kapag nag-overtime ako, hindi na ako makakapagtinda. Hi. Sa mga kumpanya sa ilalim ng Long U Group, triple ang bayad sa lahat ng overtime. Talaga? Ang Long U Group ay ang pinakamagandang grupo sa mundo at si President Gu ang pinakamagaling na boss sa buong mundo. Ganoon dapat. Pinupuri ko si President Gu. Bakit ikaw ang sumasagot ng ganyan? Itong sasakyang ito, parang walang hatak kapag umaakyat. Guksun, baka pwede kang bumaba muna? Sino ba yan? Hindi mo ba nakitang may tao sa harap? Inakala ko kung sino, ikaw lang pala. Ang pulubing ito, nagawa mo pang banggain ang sasakyan ng boyfriend ko? Ang dalawang hamak ninyong buhay, kahit pagsamahin pa, ay hindi sapat pambayad dito. Li Shinwei, bakit parang mas kumakapal ang mukha mo? Ikaw na nga itong bumangga sa sasakyan ko at hindi na nga kita pinagbayad pero ikaw pa itong may ganang mamera. Magkano lang ba ang halaga ng tricycle mong iyan? Ang minamaneho ng boyfriend ko ay ang pinakabagong modelo ng BMW. Tingnan mo, dahil sa gasgas na yan, $800,000 ang bayad kung hindi ay walang aalis dito. 800,000? Bakit hindi mo na lang ako pagnakawan? Ngayon lang ako nakakita ng taong garapalang nangingikil ng pera. Wala kaming oras na makipaglaro sa inyo. Tara na, asawa ko. Hoy, teka lang. Ikaw pala ang asawa ni Jiang Wanyu? Ano ngayon? Kaya pala, noong panahon ng interview, todo ang pag-aalaga ni President Gu sa kanya, akala ko pa naman ay kinalantarin niya si President Gu dahil lang pala sa iyo. Grabe, bagay talaga kayo sa isa't isa. Ang isa mahilig mamulot ng basura, at ang isa naman ay hamak na bodyguard. Naku, perfect match talaga kayo. Ano namang masama sa pagiging bodyguard? Ang bawat trabaho ay karapat-dapat na respetuhin, pero ang isang magnanakaw ng gawa ng iba na tulad mo, iyon ang nakakahiya, ikaw. Ah, baby, inaway niya ako. Baby, huwag kang mag-alala. Nandito ako. Huwag mong susubukang saktan siya. Wow, ang relo! Ang relong ito ay isang Patek Philippe na limited edition. Balita ko, noong isang taon sa isang auction house sa abroad, naibenta ito ng $50 milyong. Siguradong sa kung saang tabi-tabi lang nabili ang pekeng iyan. Isang pulubi na may ganang magmagaling at mandaya sa harap ko. Mukhang totoo ang pagkakagawa ng imitasyon na ito. Wala namang pera, bakit kailangan magpanggap na mayaman? Sinasabi mong peke ang relo ko? Siguraduhin mong original ang suot mong damit. Ang mga butones ng tunay na damit na iyan ay tinahi gamit ang gintong sinulid pero ang suot mo ay ordinaryong sinulid lang ang gamit. Ngayon sabihin mo sa akin, sino ang nagpapanggap na mayaman sa ating dalawa? Baby, totoo ba ang sinasabi niya? Paano naman mangyayari iyon? Isang hamak na bodyguard lang, paano niya malalaman kung tunay ang isang bagay? Naggagawa-gawa lang siya ng kwento. Dahil naiinggit lang siya sa akin. Hindi ka man lang karapat-dapat na maging bantay sa pintuan ng bahay namin? Bakit hindi kayo nagdala ng pangungog sa pag-alis nyo? Napakabaho ng hininga nyo, hindi man lang kayo nag-alalang makaistorbo sa ibang tao. Sa bagay, para sa mga taong walang modo, marahil ay wala kayong pakialam sa mga ganitong bagay. Ako at ang baby ko ay nakatakdang kumain sa isang Michelin star restaurant at wala kaming oras para makipag-usap sa isang mababang uri na tulad mo. Huwag ka nang madaldal, bayaran mo kami agad. Li Shinwei, pare-pareho lang naman tayong pinalaki ng mga magulang natin, kaya bakit mo nasasabing nakakataas ka? Pareho ba ang mga magulang natin? Ang mga magulang ko ay mga mayamang tao sa mataas na lipunan, habang ikaw na anak ng mahirap ay karapat-dapat lang na manatili sa imbornal at maging daga sa habang buhay. Akala mo ba ay kapantay kita? Kumunahon ka, kumalma ka lang. Hindi sulit na magalit ka sa taong ganyan. Sige, hamunin mo ako. Sige, saktan mo ako. Kapag lumaban ka sa amin ngayong gabi, siguradong hindi lang $800,000 ang babayaran mo. Ibibigay namin ang $800,000 sa inyo, pero tandaan nyo na hindi magtatagal ang saya nyo. Hindi magtatagal ang saya namin? Tingin ko kayo ang dapat na matakot sa mangyayari. Kapag nabayaran nyo na ito, tiyak na wala na kayong kakainin at maghihirap kayo? O baka naman mamundok na lang kayo para mabuhay? Bakit ako kailangang magbayad? Sa totoo lang, kayo naman ang naging sanhi ng aksidente. Kailangan nyo kaming bayaran kahit anong mangyari. Bakit hindi kayo pumunta sa West Street entrance? At alamin kung sino talaga ako? Kapag ginalit nyo ako, walang sinuman sa Hangzhou ang magiging payapa ang buhay. Aalamin? Paano namin gagawin iyon? Ang tinutukoy mo ba ay ang matabang lalaki doon sa West Street? Ang lakas ng loob mong tawagin akong mataba? Nagbigay na ako ng pera, kaya umalis na kayo agad.
Wala naman kaming kasalanan, bakit kailangan nating magbigay ng pera? At saka saan tayo kukuha ng ganoon kalaking halaga? Magtiwala ka sa akin? Sisiguraduhin kong may magandang palabas mamaya. Ano yung ibinubulong nyo diyan? Gusto nyo bang tumakas sa utang? Huwag kang mag-alala tungkol sa pera. Ako na ang bahala rito. Hindi natin dapat ubusin ang oras at lakas natin para sa mga taong tulad nila. Natanggap na ang bayad sa Alipay, 800,000 dolyar. Buti naman at naging practical ka. Ito. Bakit galing kay Long Yu Group ang pera? Ano? Ang tinutukoy mo ba ay ang humahawak ng ekonomiya ng mundo, ang Long Yu Group? Ang apelyido ng presidente ng Long Yu Group ay Gu? At ang apelyido mo ay Gu din? Sino ka ba talaga? Wala kang karapatang malaman kung sino ako. Guksun, anong nangyayari? Huwag kang mag-alala, ayos lang ako. Ang perang ito ay nakuha sa legal na paraan. Hiningi ko ang sahod ko ng advance kay President Gu, kaya galing ito sa account ng grupo. Ano bang ginagawa ni Special Assistant Joe? Bakit ginamit niya ang group account para magpadala ng pera? Kaya pala, akala ko naman kung sino ka na, isang hamak na linta ka lang pala. Nakuha mo pang dumikit kay President Gu, baka naman may iba kang ginagawa para sa kanila? Ano? Hahaha? Manahimik ka. Ang kapal ng mukha mo, sinasabi ko sa'yo. Kapag ininsulto mo pa ang asawa ko, parurusahan talaga kita. Huwag kang padalos-dalos. Nakuha mo na ang pera kaya lumayas ka na. Jiang Wanyu, huwag mo akong tingnan ng ganyan. Itong 800,000 dolyar na ito ay panggastos lang namin ng baby ko para sa isang hapunan. Ay, muntik ko nang malimutan. Ang 800,000 dolyar na ito, kayong dalawa, kahit magtipid pa kayo ng 10 taon, hindi nyo maiipon iyan, di ba? Huwag ka nang makipag-usap sa dalawang dukhang ito. Tara na. Guksun, wala ka na ba talagang pagpapahalaga sa pera? Pinitawan mo ang 800,000 dolyar ng ganoon lang. Huwag kang magalit, panoorin mo mamaya ang isang magandang palabas. Paano ko kaya mababawi ang 800,000 dolyar na iyon? Uy, tingnan mo. Halika, manood tayo ng magandang eksena. Bilis, bilis! Ano ang nangyari? May gana pa kayong magtanong kung anong nangyari? Pinakabagong modelo ang Porsche na ito. At tingnan nyo, kung anong ginawa nyo sa sasakyan ko. Kami ba talaga ang nakabangga? Dalawa lang ang sasakyan dito sa kalsada. Bakit? Ako ba ang bumangga sa sarili ko? Magbayad na kayo agad. Kundi, hindi kayo makakaalis dito. Magkano ba? Sapat na ba ang 100,000 dolyar? 100,000? Namamalimos ba ako sa tingin nyo? Imported pa ito galing ibang bansa, pinakabagong modelo ng Porsche. At nag-iisa lang ito sa buong lungsod ng Hangcheng. Sa tingin nyo, sapat na ang 100,000? Magkano ba ang gusto mo? Sapat na siguro ang 800,000 dolyar? 2,800,000 dolyar. Ang taas naman ang hinihingi mo, di ba? Ano? Gusto mo ba akong saktan? Sige, subukan mo akong saktan. Sisiguraduhin kong malalagot kayo sa batas. Lee Sin-wei, parang masyadong mabilis naman yata ang naging ganti sa'yo. Para sa isang mayamang hambog na gaya mo? Hindi naman siguro mangyayaring hindi mo kayang magbayad? Paano namang hindi ko kayang magbayad? Ibigay mo sa kanya ang pera? Babe, wala pa akong hawak na ganun kalaking cash sa ngayon. Pwede bang ikaw muna ang maglabas? Sa'yo na. Baby! Huwag ka nang magalit, baby. Huwag ka nang magalit. Talagang makatarungan ng langit, darating at darating ang ganti. Ngayong gabi, masyado akong masaya na baka makadami ako ng kain ng kanin. Tara na! Ano bang ugnayan mo kay Lee Sin-wei? Bakit parang ang lalim ng galit nyo sa isa't isa? Siya ba? Magkaklase kami noong kolehiyo. Noon ay lagi siyang nagpapalapit sa akin. Akala ko pa naman mabuting tao siya. Pero nalaman ko kinalaunan na ginagamit lang pala niya ako. Kinukuha niya ang mga gawa ko para makapanghuthot sa iba. Kaya ba galit na galit ka sa mga taong manloloko? Oo, hindi ko sila mapapatawad. Ang mga magulang ko, noon, ay dahil sa panloloko sa kanila. Bumagsak ang kumpanya. Hanggang sa tuluyan silang nawala. Wala lang yon. Bakit mo biglang naitanong yan? May itinago ka ba sa akin? Paano naman nangyari yon? Bakit naman kita lolokohin? Mabuti naman kung ganoon. Mula ngayon, ituturing ko kayo ni Lola na ang tanging natitira at pinakamalapit kong pamilya sa mundo. Mukhang kailangang magpatuloy ang pagtatago ko. Hindi ko pwedeng hayaang malaman niya na niloloko ko siya. Sige na, huwag ka nang tulala riyan. Matulog ka na ng maaga. May pasok pa bukas.
Tulungan mo akong patayin ng ilaw, thank you. Listen, Wei. Anong ginagawa mo rito? Ang tito ko ay isa sa mga direktor ng Long Yu Group, kaya itong maliit na fanching design ay mapapasukan ko kahit kailan ko gusto. Nagagawa mong gawing formal at marangal ang paggamit mo ng impluensya, kakaiba ka talaga. Sadyang inggit ka lang sa mga bagay na hindi mo makuha. May ganitong connection ako, ikaw ba meron? May kakayahan ako, ikaw ba meron? Kakayahan? Anong kakayahan? Kakayahang magbenta sa tabi-tabi? Hindi niyo pa ba alam? Iyang si Jiang Wanyu ay tindera lang sa bangketa. Sinwerte lang talaga siya na makapasok dito sa fanching design. At akala mo naman kung sino na siyang mahalaga. Mabuti pang magtrabaho na lang tayo. Huwag na tayong gumawa ng gulo sa opisina. Bakit? Takot ka ba sa kanya? Sasabihin ko sa inyo, nakakuha ako ng imbitasyon para sa anniversary banquet ng Long Yu Group. Kaya alam niyo na siguro ang dapat gawin kung gusto niyo ring makasama. Anniversary. Ang balita ko ay gaganapin yan sa pinakamahal na mansyon sa Yunxiao Mountain Villa at makakakita tayo roon ng maraming private collections na hindi basta-basta nakikita. Ang ipapakita raw sa pagkakataong ito ay ang Ice Grade Jadeite na pagmamay-ari ng isang misteryosong kolektor. Balitang ang halaga niyon ay higit $100 milyong. Dapat ay ang mga mahahalagang core employees lang ang makakadalo. Ate Shinwei, pwede mo ba kaming isama? Basta't magpapakabait kayo, oo naman. Talaga? Sinwei, napakaganda mo na, napakabuti pa ng puso mo. Hindi katulad nitong si Jiang Wanyu, na siguradong wala man lang kaalam-alam kung ano ang hitsura ng isang banquet. Kung gusto niyong sumipsip sa kanya, gawin niyo. Huwag niyo lang istorbohin ang paggawa ko ng design. Mahilig ka palang magtrabaho? Sige, tutulungan na kita. Itong ilang samples ng embroidery, kapag natapos mong tahiin, magiging mabait ako at isasama kita para naman lumawak ang pananaw mo. Ang sarili mong trabaho ay wala akong pakialam. Tungkol naman sa sinasabi mong party, hindi ko kailangan ng tulong ng isang taong katulad mo para makapasok. Isang vendor lang naman, pero bakit kung makakilos ka, ay parang kung sino ka na. Tama, naniniwala ka ba na kapag nagsalita na ang tito ni Sinwei, ay agad kang matatanggal sa kumpanyang ito? Hay nako, dahil naging magkaklase naman tayo noon, hindi na kita tatanggalin sa trabaho. Pero ang asawa mo, anong ibig mong sabihin? Ang asawa mo ay bodyguard ng president, di ba? Ang tito ko ay isa sa mga director ng kumpanya. Ang magpalit ng isang bodyguard ay napakadaling bagay lang para sa amin. Ang away nating dalawa, huwag mo nang idamay ang ibang tao. Alam ko na pareho tayo nang iniisip, kaya depende na yan sa gagawin mo. Alis na kami. Gawin mong muli ito. Tumatawag ka sa ganitong oras? Siguro ay namimiss mo na ako. Kanina lang ay nakakunot ang noo nyo, pero nang makita ang tawag ni Mrs. ay napangiti na kayo. Mukhang si President Gu ay totoong nagkakagusto na kay Mrs. Anong problema? Mag-overtime ako ngayong gabi, huwag mo na akong hintayin, umuwi ka na muna. May inihanda akong pagkain sa loob ng ref, initin mo na lang bago kainin. May gagawin pa ako kaya ibababa ko na ito. Triple ang sahod sa overtime? Ang patakarang iyon? Ginagawa niya ba itong dahilan para kumita? Gusto niyo po bang itigil o tanggalin na ang patakarang iyan? Hindi pwedeng tanggalin. Hayaan natin kumita siya ng pera. Tumawag ka at umorder ng pagkain sa Xian Yunju. Ihahatid ko sa kanya mamaya. Sige po. Bakit ka nandito? Baka kasi gutom ka na? Hindi naman ako gutom. Halika na, kumain ka na. Sa Xian Yunju? Sa pagkakaalam ko ay $10,000 ang bayad kada tao sa restaurant na ito. Guksun, huwag mong sabihin. Ay, hindi. Hindi ba bodyguard ako ng CEO? Para sa kaligtasan ng boss, kailangan ko munang tikman ang pagkain niya para sa anumang lason. Ang mga ito ay binigay lang sa akin ng boss. Mukhang hindi pala madali ang maging CEO, pati pagkain kailangang ipag-alala kong ligtas. Buti na lang, normal na tao lang tayo. Oo nga. Ang bango, gusto ko ring maging taga-tikim ng pagkain ng boss. Sira? 3 beses na nga ang sahod mo? Bakit mo pa gustong mag-test ng pagkain? Mag-overtime ako ngayon. Walang triple na sahod.
Sa dami nito, bakit hindi pwedeng mag-apply ng overtime pay? Ang lahat ng ito, pinatambak lang sa akin ng mga katrabaho ko. Sila kasi gustong pumunta sa annual party ng kumpanya, kaya iniwan nila lahat ng trabaho sa akin. Hoy, alam mo ba yung annual party ng grupo? Siyempre naman. Bakit? Gusto mo ring pumunta? Oo. Sinong designer ba ang ayaw pumunta? Sa party, makikita mo kung anong mga gown ang suot ng mga tao? Pero pangarap na lang yun, wala kaming kakayahan para doon. Sila? Wala rin naman silang karapatang pumunta roon, di ba? Bakit dahil sa party na yan? Pinagawa nila sa iyo ang lahat ng ito? Hindi nga pwedeng pumunta ang mga ordinaryong empleyado, pero pwedeng pumunta si Lee Shinwei, director si Tito sa kumpanya, kaya natural lang na pinagtutulungan nila ako. Saan ka pupunta? Haharapin ko sila para maturuan ng leksyon. Hayaan mo na. Lahat naman tayo ay maliit na trabahador lang, naghahanap buhay lang sila. Huwag ka nang magalit dahil dito, hindi sulit na ma-stress ka, at saka hindi ko naman kilala kung sino si Tito. Sige, ganito ang gawin natin. Makinig ka? Magpahinga ka muna. Ako na ang tatapos sa mga ito. Marunong ka ba? Siyempre, kahit bodyguard lang ako, maraming taon na rin akong kasama ni President Gu. Iba't ibang mga bagay ang natutunan ko. Paburda lang naman ito, kayang-kaya ko yan. Sige, subukan mo nga. Tapos na. Tara na. Ang bilis naman. Isang obra ng Diyos. Sa umaga lang pwedeng makita. Ito ang tinatawag na masterpiece. Tara na, uwi na tayo. Naku po. Paano pa ako makakatulog nito? Hindi ka pa ba nagsasawang tumingin? Gusto mo bang lumapit pa para makita? Ay, sorry po. Pumunta ako rito para magtanong kung pwede ba tayong matulog ng magkasama ngayong gabi? Hindi iyon ang ibig kong sabihin. Ang gusto kong sabihin, pwede ba tayong matulog sa iisang kama? Ano bang pinagsasabi ko? Ibig ko lang namang sabihin, may tulo ang bubong at nabasa na ang sofa. Mag-asawa naman tayo, kaya tama lang na matulog tayo sa iisang kama. Humiga ka na, papatayin ko na ang ilaw. Kaya lang naman ako rito, dahil hindi pwedeng higaan ang sofa. Naririnig mo ba ako? Bakit? Anong ginagawa mo? Bakit ang lapit-lapit mo? Hindi kita naririnig, ulitin mo nga. Wag na lang, matutulog na ako. Ano ba iyan? Ano sa tingin mo? Nakikihiram lang ako ng kama? Wala itong ibang mali siya. Ano bang iniisip mo na ibig kong sabihin? Anong balak mo? Malamig. Mainit ako. Huwag kang malikot. Diyan ka lang. Gusto kong maganda ang disenyo. Ganito na lang ba ang trato nyo sa trabaho? Bakit po? Manager? Jiang Wanyu, ikaw? Anong ako? Sa inyo mismo ang sample na ito. Ibig mo bang sabihin, ang sample mo ay ibibigay sa akin para itahik? Anong pinagsasabi mong kalokohan? Tama na. Kayong lahat, tanggal ang inyong mga kwalifikasyon para sa performance bonus at kakaltasan kayo ng sahod ng 3 buwan. Manager. Ang disenyong gawa ni Xiao Jiang ay napakaganda. Nasiyahan ng husto ang ating kliyente. Hindi ba't bakante pa ang posisyon para sa ating supervisor? Simula ngayon, si Xiao Jiang na ang supervisor ng Fashion Design Department. Ito ang imbitasyon para sa anibersaryo ng kumpanya bilang parangal sa iyong mahusay na performance. Salamat po, Manager. Dapat kayong matuto kay Xiao Jiang. Huwag kayong gumagawa ng mga grupo o kampihan dito sa opisina. Ituon ninyo ang inyong isip sa trabaho. Maliwanag ba? Opo, boss. Naintindihan po namin. Anong ginagawa mo? Ibalik mo iyan sa akin. Huwag kang magmadali. Ibabalik ko rin ito agad. Ano bang ginagawa mo? Ito, pinaghirapan ko. Ito makuha. Bakit?
Iniisip mo ba, na tulad ni Cinderella, makakatagpo ka ng prinsipe sa party na iyan? Gising na sa katotohanan. Ang totoo, sa buong pagkatao mo, ay wala ka ni $100. Wala ka ngang disenteng damit na pang party, kaya ano ang isusuot mo doon? Manatili ka na lang sa basurahan, dyan ka lang at wag nang magtangkang umalis. Ay, ang manugang ko. Akala ko ay hindi naaaabot sa buong buhay ko na sa wakas ay makikita rin kita. Ay, napakaganda mo pala talaga. Ma, Ano? bakit po kayo pumunta nang hindi nagsasabi sa akin? Siya nga pala ang nanay ko. Ha? Magandang araw po, tita. Bakit tita pa ang tawag mo sa akin? Tawagin mo akong mama. Mama? Yan! Napakabait naman na bata, hahaha. Ikaw namang bata ka. Kung sinabi ko sa'yo ng maaga, may sorpresa pa ba? Wala na. Napakaganda pala nitong si Wanyu. Bakit hindi mo agad sinabi sa akin? Tingnan mo ang katawan. Ang aura niya ay parang isang anghel. Nakakawili siyang tingnan, hindi ba? Ay, mama. Napakaganda niyo rin po. Kayo po ang totoong anghel. Ay hahaha. Oo nga pala, ito naman. Nakuha ko ito mula sa subasta sa United Kingdom. Isang jade bracelet na kulay lunti. Bagay na bagay sa katulad ninyong mga dalaga. Tingnan mo kung gaano ito kaganda. Ma, masyadong mahalaga ito. Hindi ko po ito pwedeng tanggapin. Dapat mo itong tanggapin. Meron pa? Teka lang. Ang mga ito ay bahagi pa lang. Tungkol naman sa mga bestido, nagpahanap ako sa royal designer sa United Kingdom para ipasadya ang mga ito para sa iyo. Pati itong mga kuwintas at alahas ay lahat nakuha ko rin mula sa mga subasta. Kung may magustuhan ka pa, sabihin mo lang kay mama. Hahanap ako para sa iyo sa susunod, okay? Ganito ba kayaman ang pamilya niyo? Hindi totoo ang lahat ng iyan. Hilig lang talagang manood ni Mama ng mga maikling drama. Lagi niyang ginagaya ang mga bonggang eksena doon, di ba ma? Kapag tinakot niyo siya at lumayo siya, ewan ko na lang kung saan kayo iiyak niyan. Hahaha. Oo, tama. Hahaha. Paano naman ang mga bodyguard kanina? Mga kasamahan ko lang sa trabaho iyon. Sa linyang tinatrabaho namin, likas na matulungin ang lahat. Kaya tinulungan na nilang bitbitin ang mga gamit ni Mama. Haha. Hahaha. Iyan, Wanyu. Tanggapin mo na ito. Kaunting regalo lang ito ni mama para sa iyo. Salamat po, ma. Pero ordinaryong empleyado lang po ako. Hindi ko naman po magagamit ang mga ito. Hindi ba't pupunta ka sa isang party? Hindi ko pa sinasabi iyon. Paano nyo nalaman? Wala pa naman akong sinasabi. Paano mo nalaman? Ako kaya ang personal bodyguard ni President Gu. Ano mang iplano ni President Gu? Alam ko. Ganoon pala iyon. Kaso ngayon, hindi na ako makakapunta. Bakit? Anong nangyari? Pinunit kasi ang invitation letter ko. Sinong nangahas namang api sa manugang ko? Ma, Baka matakot po siya sa inyo. Aha, iyon ba, Wanyu? Sa susunod na may mga api sa iyo, sabihin mo agad kay mama. Kahit sigukson pa ang mga api sa iyo, hindi ako papayag. Ma, Bakit? wag po kayong mag-alala. Hindi ko rin po kayang saktan niyan. Oh, ito sa iyo. Bakit meron ka rin ito? Benefit ito ng pagiging bodyguard ng boss. Pero kung ibinigay mo na ito sa akin, paano ka napupunta? Huwag mo na siyang alalahanin. Mukha pa lang niya ay sapat na para makapasok. Gagamitin ang mukha? Kapal ng muka. Magkakapal mukha na lang ako na humingi ng isa pa kay President Gu. Pwede ba iyon? Siguradong po pwede iyon. Maniwala ka sa akin. Pero kahit may invitation na ako, wala naman akong disenteng damit o alahas. Wag na lang siguro akong pumunta. Kunin mo na ulit itong invitation. Anong walang damit? Hindi ba't sa iyo naman ang lahat ng ito? Pero hindi ba't peke lang ang lahat ng ito? Ha? Maniwala ka sa taste ni Mama. Itong mga binili niya. Mukhang totoo. Hindi ito mahahalata ng iba. Pero bilang isang designer, hindi ako pwedeng magsuot ng peking gown sa party. Ako na ang bahala sa gown ko, pwede akong gumawa ng sarili kong design. Pero ang mga alahas... Heto. Ang isang ito ay mula sa dote ko noon, kahit hindi ito masyadong mahal. Totoo naman ito, isusuot mo ito sa party ha. Ma, napakagara po nito, hindi ko ito pwedeng tanggapin. Pwede? Bakit naman hindi? Wanyu, iisang pamilya na tayo. Wala nang dapat ikahiya pa. Tanggapin mo na. Maraming salamat po, ma. Wala iyon. Halika, isuot ko sa iyo. Asahan mo na sa Longyu Group, sa party ng kumpanya, ay nakuha pa nilang i-reserve ang sikat na sikat sa buong mundo na Yunxiao Mountain Villa. Ngayon naman, kasama na ang Golden Passage, balita ko ay ang mga bilyonaryo lang ang pwedeng dumaan sa Golden Passage na iyan. Hindi mo pa ba alam? Itong resort na ito ay pagmamayari rin ng Longyu Group. Ang sabi-sabi, pati itong damo rito ay nagkakahalaga ng $100,000 bawat square meter. Buti na lang at isinama tayo ni Sinway, kaya nakaranas tayo ng ganitong karangyaan. Wala lang iyon.
Tara na sa loob. Tara? Teka. Hindi ba si Jiang Wanyu iyan? Bakit siya nandito? Salamat po, Manong Driver. Pasensya na sa abala. Masyado bang pansinin ito? Tatakpan ko na lang muna ito. Akala ko naman kung sino. Bakit? Balak mo bang puslit na pumasok sa loob ng hall? Hindi mo ba nakikitang lantaran akong pumapasok dito? Kung wala kang pakinabang sa mga mata mo, ipamigay mo na lang. Lantaran, meron ka bang imbitasyon? Wala kang pakialam. Security guard! May tao ritong walang imbitasyon at sinusubukang pumasok ng sapilitan sa hall. Ma'am, bawal po ang pumasok ng walang imbitasyon. Kung ipipilit nyo pa rin pumasok, malamang ay sa kulungan po ang bagsak nyo. Narinig mo ba? Umalis ka na lang ng tahimik bago ka mapahiya? Dahil kapag napunta ka sa mga pulis, mahihirapan ka ng makalabas? Sinong nagsabing wala akong imbitasyon? Sinong nagsabing wala akong imbitasyon? Ito ay isang supreme invitation. Mukhang ang babaeng ito ay isang mahalagang tao, hindi ko siya pwedeng saktan. Jiang Wanyu, tingin mo ba talaga ay maloloko mo kami? Ang imbitasyong iyan ay halatang kaiba sa amin. Ang amin ay asul, pero ang sayo ay pula. Tama. Hibang ka na ba talagang makapasok sa handaan? Guard! Bilisan mo at paalisin siya rito! Dito po kayo, marangal na gining. Teka lang. Bulag ka ba, guard? Pababayaan mo ang isang tindera sa kalye na dumaan sa daan na ito? Bagay ba yun sa kanya? Supreme invitation ang hawak niya, samantalang pangkaraniwan lang ang imbitasyon ninyo. Kung hindi iyon bagay sa kanya, lalong hindi iyon bagay sa inyo. Ikaw. President Gu, nandito na po ang may bahay. Nandito na agad? Pupunta muna ako sa lounge para umiwas. President Gu? Jiang Wanyu? Ang handaang ito ay hindi pangkaraniwan lang. Hindi ka ba nahihiya na nakasuot ka lang ng peke? Nakakahiya ka. Nagsusuot ka ng fake na mga gamit, hindi ka ba nahihiya? Anong ikinagagalit mo na naman? Bilang isang fashion designer, isinusuot ko ang sarili kong gawang gown sa handaang ito. Bakit naman ako mahihiya? Mahirap ka talaga kaya hindi mo kayang bumili ng mga branded na gamit. Dahil sa okasyong ito, ayaw kong makipag-away sa iyo. Sa aming mga iginagalang na panauhin, paumanhin po. At nais naming ipaalam sa lahat na ang nakatakdang i-display na hikaw na IC Jade King dahil sa personal na dahilan ng collector ay hindi na itutuloy ang pagpapakita. Paano nangyari ito? Ang inaasahang exhibition sa piging na ito ay ang hikaw na IC Jade King pa naman. Ayon sa mga balita, itong hikaw na IC Jade King ay pagmamayari ng isang misteryosong kolektor sa loob ng ilang dekada. Maging ang museo ay hindi ito mahiram, mukhang hindi na natin ito makikita ngayon. Sinong nagsabi na hindi ito makikita? Itong hikaw na IC Jade King ay nabili na ng pamilya ko mula sa kamay ng kolektor na iyon. Ano? Sinway, ang ibig mong sabihin ay, ang nagkakahalaga ng 1 bilyon at 500 milyong dolyar na hikaw na IC Jade King ay binili ng pamilya nyo? Oo, tama ka. Mabuti na lang at ang tatay ko ang tagapamahala ng exhibition na empleyado dito, kaya nalaman namin agad na ang kolektor ay hindi na ipapahiram ang mga hikaw na ito, kundi ay hindi aabot ang paggawa ng pabrika para mabuo ang mga hikaw na ito. Wala talagang katulad si Shinwei, na ang pamilya ay kayang bilhin ang hikaw na IC Jade King. Tanging si Shinwei lang, ang karapat-dapat na magsuot ng ganito kagandang hikaw. Ngunit, hindi namin alam kung kami ay magiging sapat na swerte na makita ang mga hikaw na ito. Oo nga, tama. Dahil gustong-gusto nyo talagang makita, ipakikita ko na sa inyo itong hikaw na IC Jade King. Heto, tignan ninyo, itong mga IC Jade King na hikaw. Ito na nga ang nagkakahalaga ng 1 bilyon at 500 milyong dolyar na IC Jade King na hikaw. Paano nangyari iyon? Bakit ang mga hikaw na ito ay sa nanay ko at ang binigay niya sa aking mga hikaw ay magkapareho? Tunay nga na IC Jade King na hikaw iyan. Diyos ko, sulit ang pagpunta ko rito. Exinway, ang yaman talaga ng pamilya mo, kayang-kaya ninyong bumili ng 1 bilyon at 500 milyong dolyar na mga hikaw. Ay, Jiang Wanyu, saan ka pupunta? Naiinggit ka ba? Masyado kang maraming iniisip.
Hindi lang ako ang nag-iisip niyan. Kitang-kita naman yan ng lahat. Hindi ba namamalikmata ang paningin ko? Ang suot din ng babaeng iyon sa mga tainga niya ay mga ICJ Diet King na hikaw? Eksaktong magkapareho pati ang laki. Posible bang may dalawang pares ang mga hikaw na yon? Imposible. Sadyang napakadalang ng Ice Kind Jadeite at mas mahirap pang mahanap ang Jadeite King. Itong pares ng ICJ Diet King na hikaw, iisa lang ang ganito sa buong mundo. Siguradong peke ang isa sa mga iyan. Jiang Wanyu, alam kong mahilig kang makipagkompetensya, pero hindi ko akalain na magagawa mong maging walang hiya sa pagsuot ng pekeng gamit. Iba pa ang usapan kung peke ba ang hikaw ko. Pero ang sayo ang siguradong peke? Ang kintab ng Jadeite na ito ay tila wax lang. Ang mga gilid nito ay may mahinang asul-behang liwanag, halatang hinaluan nito ng mga organic colloid, ang kulay ng liwanag na tumatama. Tama po ang sinasabi niya dahil ang pamilya ko ay nagbebenta ng mga alahas at may alam kami tungkol sa mga bagay na ito. Ang pagkintab ng jade na suot niya ay may taglay na tunay na katangian ng mga natural na markang gaya ng balat ng orange. Ibig bang sabihin ay ang mga hikaw niya ang tunay? Kung tunay ang mga hikaw ni Jiang Wanyu, hindi ba't ang suot ni Lee Sin-wei ay peke? Mag-isip nga kayong mabuti. Paano magiging peke ang gamit ko? Matagal na kasi itong hindi nalinisan. Dagdag pa ang pangit na ilaw dito sa hotel. Tama! Sa estado ng pamilya ng aming Sin-wei, paano siya magsusuot ng peke? Inggit ka lang, Jiang Wanyu. Napakakitid ng utak nyo. Hindi nyo ba alam? Yang si Jiang Wanyu, isang ulila na walang ama at ina, at isang pulubi na nagtitinda lang sa tabi-tabi. Sa pagpunta niya sa salusalo na ito, wala siyang pambili ng disenteng damit, kaya isinuot niya lang ang gawa niya. Kaya paano siya magkakaroon ng tunay na hikaw na IC Jade King? Ano? Sa anibersaryo ng Long Yu Group, may nakalusot na ganitong uri ng tao, dapat doon siya sa kusina nagtatrabaho, di ba? Naloko tayo ng babaeng ito na masama ang hangarin at puro kasinungalingan ang sinasabi. Palayasin siya agad. Sa okasyong ito, hindi malugod ang isang mahirap at sinungaling na babae. Totoo, bilisan nyo at palayasin siya. Naglakas loob ka pang magsuot ng peking gamit? Mana pa ito ni nanay? Bakit? Lalaban ka pa ba? Bakit? Gusto mo bang makipag-away? Bitawan mo ako. Tumawag kayo ng doktor ngayon din. Huwag kang mag-alala, ako ang bahala sa lahat. Ay, akala ko kung sino na ito. Security guard lang pala ni President Gu. Bakit? Nandito ka ba para protektahan ang hampas lupa mong asawa? Hindi mo ba tinitingnan kung ano ang kaya mo? Hindi mo ba alam na wala kang laban? Hindi mo ba alam na peke ang suot ng asawa mo sa pagpunta sa party ni Long Yu Group? Nakakahiya kayo. Mukhang mga bulag yata kayo. May ebidensya ba kayo na peke ang suot ng asawa ko? Kung wala, manahimik kayo. Kailangan pa ba ng ebidensya? Sa sobrang hirap nyo, halos sa kalsada na kayo matulog? Itong halagang 1 bilyon at 500 milyong dolyar na hikaw na IC Jade King, tingin nyo ba mabibili nyo? Tama! Akala nyo siguro ay hindi kami nakakakita. Sinasabi ko sa inyo, talagang mga bulag kayo. Siguradong alam ng lahat dito na tanging tunay na hiyas lang ang hindi masisira kapag nabuhusan ng matapang na asido. Ang nasa loob nito ay matapang na asido. Ngayon, magpapakita ako ng sample sa inyong lahat. Dahil sinasabi mo na totoo ang hikaw mo, ihulog mo iyan sa loob. Bakit ko naman gagawin ang gusto mo? Bakit? Takot ka bang gawin ito? Sige, unahin mo muna ang sayo. Hindi nasira ang hikaw. Totoo nga ang mga hikaw na ito. Hindi ito maaari. Siguradong peke yan. Siguradong nagsabuatan kayong dalawa. Kung hindi ka naniniwala, pumunta ka rito at subukan mo mismo. Mukhang ang hikaw ng binibining ito ang tunay na alahas. Sinasabi ko na nga ba, kahit sa kulay o sa kintab nito, ito ay talaga namang dekalidad. Sayang lang, at kahit maayos pa ang Esmeralda, ang napakagandang base ng hiyas na ito ay nasira dahil sa pagkakatapak. Napakamahalyaga pala ng pamana ng biyenan ko. Pero nasira na ito. Anong gagawin natin? Huwag kang mag-alala, huwag kang kabahan. Hindi hamak na mas mahalaga ka kaysa sa mga material na bagay na ito. Sin-wei, pumunta ka sa anibersaryo ng kumpanya? Pero bakit peke ang dala mo? Tama ka. Anong alam nyo? Malinaw na ang dalawang ito ay nagsabuatan para sa panlilin lang na ito.
Hindi ba kayo naniniwala sa akin? At mas paniniwalaan niyo pa ang isang bodyguard at ang isang tindero sa bangketa? Huwag mo nang lokohin ang sarili mo. Anong balak mong gawin sa pagsira mo sa hikaw na ito? Oo nga, ang pambihirang esmeraldang hikaw na ito ay nagkakahalaga ng hindi bababa sa 1 bilyon at 500 milyong dolyar. Hindi lang ito kailangang bayaran sa tamang presyo dahil sa sinadyang pagsira ng kagamitan ng iba. Siguradong sa istasyon ng pulis na ang bagsak mo para imbestigahan. Kayo? Anong ginagawa niyo? Bitawan niyo ako. Ang tiyuhin ko ay isang direktor sa Longyu Group. Inaapin niyo ako. Kapag dumating siya, makikita niyo ang hinahanap niyo. Tingnan ko lang kung sino. Ang naglakas loob na mga api sa aking Shinwei. Ako nga, bakit? Gu. President Gu. Gu. President Gu? Huwag mong sabihin, ang asawa ni Jiang Wanyu ay si President Gu mismo ng Longyu Group? Paano iyon mangyayari? Imposible nga iyon. Bodyguard lang ako ni President Gu. Kanina, hindi ba hinahanap mo si President Gu pero hindi mo siya nahanap? Ah, tama. Eksakto. Nung makita-kita kanina, akala ko nandoon din si President Gu. Hay naku, Nanghina ang mga tuhod ng direktor nang makita ang bodyguard, hindi naman yata maaari yon. hindi kasi ako nakapaghapunan, kaya medyo nahihilo ako. Bitawan mo ako! Bitawan mo ako! Tito, inaapi nila ako? Sibakin mo sila sa trabaho ngayon din? Wala akong kapangyarihang sibakin sila dahil ito ay tauhan. Ni President Gu, Hindi ba pwedeng parusahan lang sila? sobrang layaw mo na talaga. Lumaki kang walang galang sa batas. Sinaktan. Sinaktan mo ako? Tandaan mo ito, Shinwei. Tinanggal ka na ni Pamilya Lee sa angkan. Mula ngayon, hindi ka nakabilang sa Pamilya Lee. Palalayasin ko si Lee Shinwei sa pamilya at ang hikaw na Jade. Babayaran iyan ng Pamilya Lee ng doble. Maari po bang malaman kung sapat na ito sa inyo? Paulit-ulit na inapi ni Lee Shinwei ang asawa ko. Hindi lang niya sinira ang gamit ng nanay ko, sinaktan pa niya ang asawa ko. Dapat siyang matanggal sa posisyon at ilagay sa blacklist ng Longyu pati na sa lahat ng mga katuwang nating kumpanya. Ang parusang ito, parang sira na ang buong buhay niyan. Ano bang ikinababahala nyo? Halatang halata naman na nagbibiro lang sina Shinwei at Tito. Pero ang hamak na bodyguard na ito, masyadong yumayabang at nagmamataas. Tito, nagbibiro ka lang, di ba? Hindi nyo man lang ba tignan ang sarili nyo sa salamin? Tignan nyo kung gaano kayo kapulubi? At nagagawa nyo pang gamitin ang kapangyarihan ni President Gu para diktahan ang aking tito. Ngayon, sasabihan ko ang aking tito, natanggalin kayo sa trabaho at ipapakulong ko pa kayo. Tito, dali, parusahan mo na sila. Kung gusto mong mapahamak, huwag mo akong idamay. Susunod po ako sa inyong utos at maayos na gagawin ang bagay na ito. Nawawala ka na ba sa sarili mo, Tito? Bakit ka nakikinig at sumusunod sa isang taong walang silbi? Tumahimik ka na nga. Kapag nagpatuloy ka pa sa pagsasalita, mas lalo lang gugulo ang sitwasyong ito. Bata lang po siya at wala pang alam, sana po ay pagpasensyahan niyo na. Mula ngayon, kung sino man ang magtangkang mang-api sa asawa kong si Jiang Wanyu, ako na si Guk Sun at si Longyu Group ang makakaaway nyo. Halika na, asawa ko. Wanyu. Tito, bakit mo ba ito ginagawa sa akin? Pamangkin mo pa rin naman ako. Pero tunay mo akong pamangkin. Talagang ginawa kang tanga sa sobrang pagpapalayaw ni Pamilya Lee sa iyo, alam mo ba, na binangga mo ang isang makapangyarihang tao. Anong makapangyarihang tao? Si Jiang Wanyu ay hamak na tindera lang sa kalsada at ang asawa niya ay isang pobreng bodyguard. Maari ko siyang apihin kung kailan ko gusto. Anong problema doon? Ang sinasabi mong pobreng bodyguard ay ang mismong boss ng Longyu Group na si Guk Sun. Imposible. Paano namang magiging boss ng Longyu Group ang asawa niya? Hindi maaari! Bahala ka, kung ayaw mong maniwala, ginawa ko na ang lahat para sa iyo. Ang boss ng Longyu Group, hindi ba dapat ay may pakakasalang iba para sa negosyo? Bakit niya pakakasalan si Jiang Wanyu? Uy, may ipapagawa ako sa'yo. Wanyu? Bakit ka biglang nagalit? Wala ka ba talagang itinatago sa akin? Isang bodyguard? Pero kayang pasunurin ang makapangyarihang si direktor at itrato ng ganoon ang sarili niyang pamangkin? At ang dote na ibinigay ni Mama ay nagkakahalaga ng 1 bilyon at 500 milyong dolyar. Anong ibig sabihin nito? Ibig sabihin nito, hindi ka ordinaryong tao. Sandali, huwag kang magalit. Makinig ka muna sa paliwanag ko.
Pumasok na ang 3 bilyong dolyar sa account natin. Ano pa ang dapat mong ipaliwanag? Sa lahat ay ayaw ko ang niloloko ako. Ako po ang nag-utos kay Xiaogu na gawin iyon. Tungkol naman sa bagay na ito, bahagi ito ng plano ng ating kumpanya. Ginagawa namin ito para mahanap ang mga tiwali sa ating mga opisyal, kaya naman pinakiusapan ko si Xiaogu na makipagtulungan sa akin sa palabas na ito. At paano naman ang hikaw na Ice Jadeite King? Pamana iyan ng nanay ko. Ang pamilya ng lolo ko ay mayaman na noong mga nakaraang henerasyon pa. Dahil isa lang pala itong pagkakamali, ibabalik ko na ang 3 bilyong dolyar na ito kay President Gu. Ay, wag na po. Tignan nyo. Dahil sa laking gulo ng hindi pagkakaunawaang ito, muntik pa kayong mag-away na dalawa. Kaya ang 3 bilyong dolyar na ito, ibinibigay na namin sa inyo. Ha ha ha. Napakalaki naman yata niyan. Maliit na bagay lang yan. May kailangan pa akong asikasuhin. Mauna na ako sa inyo. Anong tinitignan mo? Huwag mo nang tignan. Tara na, uwi na tayo. Ano bang problema? Ano ang iniisip mo? Pakiramdam ko ay ang kakaiba ng lahat ng ito. Sa tingin mo ba, posible kayang may gusto sa akin si President Gu? Gusto kaya ako ni President Gu? Pasensya na. Nanginig lang ang kamay ko. Ayos lang? Bakit mo naman naisip yan? Hayaan mong himayin ko para sa iyo. Tingnan mo, ganito kasi yon. Hindi kami magkakilala nitong si President Gu. Pero sa tuwing may nangyayari, palagi siyang nasa paniko para tulungan ako. Noong nakaraan, binigyan niya ako ng promotion at dagdag sweldo. At ngayon naman, diretso niya akong binigyan ng 3 bilyong dolyar. Kaya ang iniisip ko, siya kaya, hindi kaya na love at first sight siya sa akin? So, sa tingin mo ba, maganda ring magkaroon ng asawang boss? Siyempre, hindi. Hindi naman ako babaeng habol lang ay pera. Kaano man kagaling o kayaman ng President Gu na yan, hindi niyan mapapagalaw ang puso ko. Ganoon ba? Oo. Kung gayon, tumitibok ba ang puso mo para sa akin? Ako. Hulaan mo na lang, hindi ko sasabihin sa iyo. Yang munti mong isipan, wag mo muna isipin ang mga yan. Baka naman ang President Gu na yan ay sadyang mapagbigay lang dahil mapera. Siya nga pala, paano mo balak gastusin ang perang iyon? Sasamahan kita sa isang lugar bukas? Ano? Dito mo ba talaga gustong pumunta? Oo. Dekano, Juanyo, ang tagal nating hindi nagkita. Ang mga lolo at lola rito, hinahanap-hanap ka na nila. medyo naging busy po nitong nakaraan, pero dalas-dalasan ko na po ang pagbisita sa inyo. Ibig sabihin, ibibigay mo ang pera sa Home for the Aged? Kaya ibibigay mo ang pera sa nursing home? Opo. Dekano, ito ang 1 bilyong dolyar. Idodonate ito sa nursing home. Ay, hindi po. Napakalaki naman ito. Nitong mga nakaraang taon. Marami ka nang naibigay na donasyon. Huwag po kayong mag-alala, may pera po ako. Ang nursing home ay hindi naman negosyo. Maasa lang ito sa mga donasyon. Alam kong nahihirapan ang institusyon ngayon. Para sa mga lolo at lola, tanggapin niyo na po ito. Napakabait mong bata. Pupunta ako para sabihin sa mga matanda rito na bumalik ka na. Opo, pupuntahan namin kayo maya-maya. Sige. Magagalit ka ba kung gaganituhin ko ang pera? Siyempre hindi. Ang perang iyan ay ibinigay ko talaga sa iyo. Gawin mo ang anumang gusto mo. Yung natitirang 2 bilyon, paano mo balak gamitin iyon? Hindi ko gagamitin. Iipunin mo ba? Tama yan. Ang magiging interes nito ay sapat na para sa pang-araw-araw. Balak ko rin i-donate ang 2 bilyon. I donate? Oo. Gusto kong magtayo ng charity para tulungan ang mga nasalanta sa digmaan. Kaya lang hindi ko alam kung paano. Baka kailangan pa kitang abalahin na ikonsulta ito kay President Gu. Ako na ang bahala sa proseso. Pero wala ka man lang ititira para sa sarili mo? Bata pa naman ako, kaya ko pang kumita. Tara na. Naghihintay na ang mga lolo at lola. Mukhang napahanga mo na ako. Lolo, lola? Nandito na si Wanyu. Sino po siya? Asawa ko po siya. Nakapagtataka, pamilyar ang mukha niya. Parang nakita ko na siya sa news channel ng negosyo. Parang siya yung sa Long Yu Group na, sandali, mag-iisip ako, naaalala ko na.
CEO. Lolo, mali po siguro ang nakita nyo. Tama po si Guksun, Lolo. Ang asawa ko ay gaya ko lang, na ordinaryong manggagawa. Paano siya magiging isang boss? Parang nakita ko na siya. Sa loob ng telebisyon, ang CEO ng Longyu Group. Kamukhang kamukha mo talaga. Ngayong nabanggit nyo yan, parang ganoon nga po. Ako. Alam ko na. Siguradong nagtatrabaho siya bilang bodyguard sa tabi ng boss. Kaya nagkamali lang kayo ng tingin. Opo, tama po. Isa po akong personal na bodyguard ng isang boss. Talaga? Nararamdaman kong parang dati ka pang nagbibigay ng mga talumpati. Malamang po. Dahil sa matanda na tayo, ay nagkakamali na ang memorya natin. Wanyu, dahil isinama mo ang asawa mo, ang waltz dance mamayang gabi, ay huwag niyo sanang palampasin. Waltz dance? Isa ito sa mga aktibidad ng retirement home. Malalaman mo rin mamayang gabi. Guksun, nahulog ang sapatos mo. Sasayaw ka pa ba? Ganto na lang ang sayaw natin. Ngayon, maantig ka ba sa akin? Opo. Naantig din ako sa iyo? Sa iyo lang ako naaantig. Napakaganda ng kuha. Maaari niyo po bang ibigay din sa akin ang electronic file? Siyempre naman. Ngunit, kailangan mong mangako sa akin. Opo. Ano po yan, Principal? Si Xiaoyu ay isang batang hirap sa buhay. Noon, ang pareho niyang magulang ay aksidenteng nahulog at nawala. Mula bata siya, nakikitira lang siya sa iba. Hindi naging maganda ang trato sa kanya ng kanyang tito at tita. Simula pagkabata, kumpara sa ibang mga bata, mas matalino siya at matatag. Alam ko po. Siya po ay isang matatag at mabait na babae. Kaya naman, ano man ang mangyari, mahal mo man o hindi si Xiaoyu, umaasa ako na hindi mo na hahayaang masaktan pa siyang muli. Si Xiaoyu po ay tunay na mabuting tao. Huwag po kayong mag-alala, Principal. Matagal nang nasa puso ko si Wanyu. Anumang oras, hindi ko hahayaang masaktan siya. Ano ang pinag-uusapan nyo? Wala. May ibinilin lang si Principal. Gabi na, umuwi na tayo at magpahinga. Dadalaw na lang ulit tayo sa lolo at lola sa ibang araw. Sige. Kung ang mga magulang ko sana ay narito pa, siguradong aalagaan ko sila ng mabuti. Xiaoyu, mula ngayon ay palagi kitang sasamahan. Sige. Hello? Jiang Wanyu, bukas uuwi na ang pinsan mo galing ibang bansa. Bukas ng alas 8:30, magkakaroon ng salu-salo sa Peninsula Hotel para sa kanya. Narinig mo ba? Huwag na lang nating isama si Go Exun. Baka lalo lang siyang mapahamak doon. Ang pamilya ng tita ko ay mapangutya. Kapag nalaman nila na si Guksun ay isa lang bodyguard, siguradong hiya-hiya ang aabutin ni Guksun. Jiang Wanyu, napipi ka na ba? Sige, naintindihan ko na po. Ipadala mo na lang ang detalye at oras. Pupunta ako. Mahal, umuwi na ang pinsan ko bukas ng gabi, alas 8, doon sa Peninsula Hotel. Mayroon kaming dinner ng pamilya. Kailangan mo ba ng kasama sa pagpunta? Huwag na. Simpleng dinner lang naman ito. Sige. President Gu, ito na po ang proposal para sa taunang plano ng overseas company. Pakitingnan po. Teka, pupunta si Wanyu sa Peninsula Hotel para sa isang dinner ng pamilya. Magpadala ka ng ilang mamahaling alak mula sa storage. Ang dati-rati workaholic na si boss, ngayon ay talagang nag-aabala para sa ganitong maliliit na bagay. Mukhang si President Gu ay tinamaan na talaga sa pag-ibig. Ahem! Opo. Ito po ang alak ni President Gu. Ibigay niyo ito sa babaeng suot ang bestidong iyon. Sino po ito? Siya si Mrs. Gu. Ayun. Sige po, masusunod po. Magpahinga ka na muna pagkatapos nito. Maligayang pagbalik dito? Jiang Wanyu, ikaw na nga ang pinakabata sa lahat. Lakas parang loob mong mahuli. Hindi ko po sinasadya. Nakasakay lang ako sa e-bike ngayon. Hindi ko akalain na uulan ng malakas sa daan. Bebe, ito ba ang sinasabi mong si Pinsan? Bakit parang mukhang pulubi lang? Siya nga iyan, si Jiang Wanyu. Ilang taon na ang nakalipas. Bakit hanggang ngayon naka-e-bike ka pa rin? Haha, sa lahat ng kamag-anak, ikaw ang pinakamahirap. Amoy mahirap ka pa rin? Hindi mawala-wala nakakadiri.
Jiang Wanyu, hindi mo ba alam? Iyang si Pinsan at ang bayaw mo, kakakuha lang ng pinakabagong Porsche. Makiusap ka sa si Pinsan, baka sakaling maawa siya sa iyo, at hayaan kanyang sumakay sa compartment ng sasakyan. Ha ha ha. Porsche? Hindi ko iyan gusto. Hindi iyan eco-friendly. Jiang Wanyu, ikaw na peste ka? May kapal ka pang isuot ang katulad ng suot kong damit? Basta ibinebenta sa shop ay binili ko, bakit? May problema ba? Jiang Wanyu, hindi mo kayang pumantay kay Xiaomei. Bukod sa napakahusay ni Xiaomei, higit pa roon, nakapangasawa siya ng mayaman na si Jiang Junjie na may 10 milyong dolyar. Ikaw? 28 taon na. Wala pang asawa. Balak mo bang magmadre? Dahil kamag-anak ka namin, ipapakilala ko na lang sa iyo ang matandang tito ko. Tito ko, ang 41 taong gulang na. Ang buwan ay may pensyon pa siyang tinatanggap. May ilang libong dolyar sa bangko. Problema nga lang ay wala na ang 4 niyang asawa at may 7 hanggang 8 anak na siya. Ayos iyan. Bagay kay Jiang Wanyu. Siguradong pasok na pasok siya roon. Pasensya na kayo, pero may asawa na ako. May asawa ka na? Ikaw na bata ka. Bakit hindi mo sinabi sa amin? Hindi niyo naman po sinasagot ang mga tawag ko. Sa takot niyo pong baka hiraman ko kayo ng pera. Anong pinagsasabi mo? Dahil family reunion ito, bakit hindi mo papuntahin dito ang asawa mo? Busy po siya sa trabaho. Sandali, anong gagawin mo? Hello? Ikaw ba ang asawa ni Jiang Wanyu? Nasa family reunion kami? Bakit ayaw mong pumunta rito? Masyado ka bang mahirap para hindi ka pwedeng makita ng mga tao? Ikaw? Wanyu, anong nangyari? Paumanhin po. Ito po ay bigay ng manager para sa binibini na nakasayan na dress po. Islay Whiskey. Nabalitaan ko na ang alak na ito. Higit sa 40 milyong dolyar ang halaga ng bawat bote. Ganoon kamahal? Kung ganoon, halos 10,000 dolyar na ang bawat patak nito. Isang kulay lunti ang bestida. Parehong si Xiaomei at Jiang Wanyu ay nakasuot ng lunti ang bestida, kaya itong alak, para ba sa aming si Xiaomei o para kay Jiang Wanyu? Siyempre ay para iyon sa aming si Xiaomei. Si Jiang Wanyu ay isa lamang isang hampas lupa at mahirap. Paano naman niya makikilala ang mga mayayamang opisyal na ito? Tama, saka ang aming si Xiaomei ay talagang mahusay, kaya naman pati ang hotel manager ay gustong mapalapit sa kanya kung hindi ito para sa ating Xiaomei. Para kanino pa nga ba ito? Sigurado iyon. Ako si Jiang Junji, at ang babaeng personal kong pinili ay talagang namumukod tangi. Hindi siya mapapantayan ng maliit na pulubing ito. Sige na. Dahil dinala na ng manager ang alak dito, tayong lahat ay tikman na natin ito. Sandali. Pulutin niyo muna ang cellphone ko. Isang basurang cellphone. Iniingatan mo pa talaga. Ganoon ba? Xiaomei. Ito ay ang higit 40 milyong dolyar ang halaga na Islay Whiskey. Si Jiang Wanyu ba ay karapat dapat uminom ng ganitong kagandang alak? Hemp, tama. Ang tulad niya ay hindi bagay sa marangyang bagay. Special Assistant Zhao, ihanda ang sasakyan? Pumunta tayo sa Peninsula Hotel? Opo. Correct. Siya, bata pa lang ay sanay na siyang kumain ng tira-tira ng ating si Xiaomei. Paano siya magiging karapat-dapat sa ganitong alak? Jiang Wanyu, isa kang maruming daga, na bagay lang uminom ng mabahong tubig mula sa imburnal. Zhengmei, maraming taon na tayong hindi nakikita, ngunit ang talas pa rin ng dila mo. Mag-ingat ka sa mga sinasabi mo. Baka parusahan ka. Sino ang sinasabi mong paparusahan? Ako. Sino ang naglakas loob na saktan ng asawa ko? Mahal? Maayos ka lang ba? Bakit ka nandito? Nag-aalala ako sa iyo. Naglakas loob ka bang apihin ang asawa ko? Asawa? Ikaw pala ang asawa ni Jiang Wanyu? Mukha ka namang desente, pero baka isa ka lang bayarang lalaki? Jiang Wanyu, kahit sinong makita mo, huwag ka namang kumuha ng lalaking bayaran. Napakadumi nila. Tama nga. Kung ang puso mo ay madumi, lahat na makikita mo ay magiging madumi rin. Ano? Umalis na kayong dalawa, huwag niyo kaming istorbohin. Ang alak na ito ay hindi nararapat sa inyo. Ipinadala ko ang alak na ito para sa asawa ko. Kung hindi siya nararapat uminom nito, kayo ba ang mas nararapat? Ano? Ikaw ang nagpadala ng alak na ito? Posible bang ang asawa ni Jiang Wanyu ay isang makapangyarihang tao? Paano mangyayari iyon? Hindi posibleng si Jiang Wanyu ay nakahanap ng mayamang asawa? Oh, naalala ko na. Noong selebrasyon ng Longyu Group, noong nakaraang taon, nakita ko na siya. Siya ay si President Gu, isang bodyguard. Bodyguard lang pala siya. Bakit ka nagkukunwaring mayaman? Higit 40 milyong dolyar ang halaga ng bawat bote nito. Tapos sasabihin mong ikaw ang nagpadala. Baka nananaginip ka lang ng gising. Mahal, wag mo na siyang pansinin. Dalawa lamang silang katawa-tawang panggulo. Kung ang mga alak na ito ay ako nga ang nagpadala, anong gagawin nyo? Kung ang alak na ito ay para sa pulubing iyan, luluhod ang asawa ko at tatawaging lola ang pulubing iyan. Hoy, bakit mo ako idinamay? Huwag kang mag-alala mahal, hindi naman kasi mangyayari iyon. Mabuti. Ngayon sabihin mo, para kanino ang alak na ito? Ang alak na ito ay para kay... Ang alak na ito ay para sa binibining ito po. Anong sabi mo? Ang bote na ito na nagkakahalaga ng 40 milyong dolyar na Islay Whiskey ay para kay Jiang Wanyu? Ising ka ba o nananaginip lang? Ang asawa ko ay nakasuot din ng asul na bestida.
Tapos sinasabi mong para iyan sa pulubing iyan? Hindi maaari. Bakit ang alak na ito ay ibibigay kay Jiang Wanyu? Baka may pagkakamali lang. Hindi bagay kay Jiang Wanyu uminom ng napakagandang alak na ito. Tama? Siguradong si Jiang Wanyu ay kahit ang pangalan ng alak na ito ay hindi pa naririnig, kaya paanong magiging sa kanya ito? Ngayon dapat ka nang lumuhod. At tawaging lola ang asawa ko. Alam ko na, sigurado ako, itong dalawang masasamang tao ay nagpapanggap lang para hindi mapahiya. Gaya nga ng inaasahan. Si Jiang Wanyu, bukod sa kumuha ng bodyguard na asawa, ay kumuha pa ng maraming aktor para magdrama. Napakawalang hiya mo talaga. Magdrama? Tingin ko hindi lang kayo bulag, sira rin ang mga ulo nyo. Bakit? Nagmamadali ka ba dahil nabuking na kayo? Mahal, hindi ko inakala na ang pulubing si Pinsan ay makakahanap ng asawang isang mapanghamak na manloloko. Tama? Jiang Wanyu, kung ang tiya at tiyo mo na wala na sa mundong ito, ay malaman na naging ganito kakawalang hiya, ano kaya ang may isip nila? Tumahimik ka! Ang mga magulang ko ay hindi mo dapat binabanggit. Si Jiang Wanyu, isang taong walang utang na loob, matapang kapang sumigaw kay Pinsan. Huwag mong kalimutan, nang mawala ang mga magulang mo, sino ba ang nagpalaki sa iyo? Sa loob ng maraming taon, kung paano naging buhay ko sa loob ng pamamahay ninyo, alam nyo sa sarili nyo ang totoo. Wala kang utang na loob, ikaw. Napakawalang hiya mo talaga. Papa, Jiang Wanyu, naghahanap ka ng ganyang asawa na walang pinag-aralan at may gana pang bastusin ang mga nakatatanda sa iyo. Para sa isang taong hindi marunong gumalang sa sarili, hindi ko kayang ibigay ang respeto ko. ikaw! Sige na! Jiang Wanyu, itong mga kinuha mong artista, siguradong malaki ang nagastos mo, no? Huwag kang ang masyadong mag-ilusyon, hindi kami kumuha ng mga artista. Kung hindi ikaw, baka asawa mo ang kumuha sa kanila. Jiang Wanyu, pasalamat ka dahil pinsan kita. Kung hindi, sa tingin mo ba ay makakasabay ka sa akin sa pagkain sa iisang lamesa at makakapasok ka sa hotel na ito? Tama iyon. Pinapayuhan ko kayong dalawa na kilalanin niyo ang inyong katayuan. Huwag kayong gumawa ng kung ano-anong kalokohan. Sinisira niyo ang mood ng mahal ko. Ngayon ang salo-salo para sa anak ko, kayong dalawang walang kwenta, tumigil na kayo. Sino man sa inyo ang sumubok na hiyain muli ang asawa ko, ay hindi ako mag-aatubiling parusahan kayo. Pare, naging basurahan ka ba nung nakaraan mong buhay? Bakit ang galing mong magkunwari? Wala ka namang pera. Alam naman naming lahat yan. Ginagawa mo lang ito para sa yabang mo. Kami ng asawa ko ay hinding-hindi bababa sa level ng pagkuha ng artista? Ganoon ba? Kayo, magsabi kayo ng totoo. Siya ba ang kumuha sa inyong mga artista? Handa akong ibigay sa inyo ang dobleng bayad para sa performance ninyo. Ma'am, nagkakamali po kayo. Mga regular na empleyado po kami ng hotel. Hindi po kami mga artista. Opo, paanong papayag ang Peninsula Hotel na may artistang magpapanggap bilang empleyado? Baka po nagkaroon lang kayo ng hindi pagkakaunawaan. Jiang Wanyu. Ang magaling ka rin ha? Saan mo nahanap ang mga artistang ito? Ang tindi ng dedikasyon nila, mukhang totoong-totoo ang pagpapanggap nila. Ang boteng ito ng alak ay mukhang napakasimple lang. Ang kulay nito ay hindi malinaw o puro, isang tingin pa lang, mukhang may mga dumi na ito. Jiang Wanyu, sabi ko sa'yo, kung magpapanggap ka lang din, ay bumili ka na ng mamahaling alak para magmukhang totoo. Tunay na makitid ang inyong paningin. Ang mga bote na ito ng Islay Whiskey ay mga special edition limited collections. Ang kalidad at lalagyan nito ay gawa po lahat sa kamay. Sa mga katulad ninyo, natural lang na hindi ninyo ito makilala. Nakakatawa talaga. Iyang sinasabi nyo na limited edition, wala namang pinagkaiba sa ginagawa ninyong pagpapanggap. Mag-ingat ka dahil kapag sumobra na ang kasinungalingan mo, baka pati ikaw ay maniwala na rin. Nagpapanggap lang naman na mayaman siya. Honey, bumili ako ng mga dekalidad na alak sa bahay. At mamayang gabi, magse-celebrate tayo ng tayo lang dalawa. Sige po, Habi. Jiang Wanyu, nakikita mo ba? Ang asawa ko, buwan-buwan ay binibigyan ako ng 10,000 dolyar na allowance. Tsaka, pinaghahandaan pa niya ako ng mga sorpresa. Eh yung asawa mo, haha, para lang siyang nakikipaglaro sa'yo na parang mga bata. Mas maganda na ang buhay ko kaysa sa'yo noong bata pa tayo, at hanggang ngayon ay mas magaling pa rin ako sa iyo. Zheng Mei, lumipas na ang maraming taon, pero ang ugali mong mahilig makipagkumpetensya ay hindi pa rin nagbabago. Hindi ka ba napapagod sa ganyan? Wala namang tatalo sa pagkapagod mong kumuha ng mga aktor at pagbili ng pekeng alak. Sa tingin ko sa bote ng alak na ito, malamang ay nagkakahalaga lang ng ilang dolyar, at nararapat lang na basagin ito para lang marinig ko ang tunog. Grabe, napakamabuting tao pala ni President Gu. Pumunta si Madam sa party dito sa hotel, pero direkta siyang nag-invest ng 500 milyong dolyar. Talagang napakayaman. Nga pala. Hello! Ilagay niyo si Mrs. Gu agad sa listahan ng hotel bilang isang Supreme VIP customer. Sa sandaling dumating si Mrs. Gu, siguraduhin niyang ibigay ang pinaka-espesyal na serbisyo. Manager, dito, sa kinaroroonan ni Mrs. Gu, may gumagawa ng gulo. Ano? Ma'am, hindi sa inyo ang alak na ito, hindi ba't sobra naman ang ginagawa ninyo? Peking alak lang naman ito, babayaran ko na lang. Gusto ko rin ng mga iyan, basagin niyo ang lahat ng iyan, para lang maaliwang mahal ko. Mahal, ang bait mo talaga. Jiang Wanyu, narinig mo ba? Ako, bukod sa mas mataas ang pinag-aralan at pamilya ko kaysa sa iyo, maging ang panlasa ko sa lalaki, ay mas maganda rin kaysa sa iyo. Kung gusto mong mabasag ang mga iyan para lang maglaro, tingnan natin kung kaya mo itong bayaran. Sino ang minalit mo?
Para sa mga peking alak na ito, na nagkakahalaga lang ng $500, kahit ilang bote pa yan, babasagin ko lahat. Sige nga, sabihin nyo. Magkano lahat ng mga alak na ito? Ang boteng ito ng Islay Whiskey ay nasa 40 milyong dolyar at may 6 na bote lahat dito. Kung hindi nabibilangin ng barya, ang kabuuan ay 240 milyong dolyar po. 240 milyong dolyar? Nasisiraan na ba kayo ng bait dahil sa kahirapan? Nandito kayo para mandaya ng pera. Kayong dalawang taga-bukid, sa tingin nyo ba talaga ay maniniwala kami sa kahit anong sabihin nyo? Jiang Wanyu, anong klaseng asawa ba ang nakuha mo? Sumasama ka sa kanya sa mga kalokohan? Sinisira nyo ang dangal ng ating pamilya? Nagtitiwala ako sa asawa ko. Jiang Wanyu, gamitin mo naman ang utak mo. Baka naloloko ka na ng iba nang hindi mo man lang nalalaman. Mga alak na ito, kung totoong nagkakahalaga ang mga ito ng 240 milyong dolyar, ibigay ko ang 10 bilyong dolyar sa iyo bilang pambayad. Pero ibabayad ko iyon sa huling hantungan mo. Haha! Uy, manager, dumating ka sa tamang oras. Ang dalawang basurang ito, itapon mo na sila agad sa labas. Masakit sila sa mata. Kayong mga walang kwenta, kayo dapat ang lumayas dito. Manager, may lagnat ka ba? May gana ka bang magsalita ng ganyan sa akin? VIP ako ng hotel na ito. Gusto mo bang ireklamo kita? Totoo yan? Ang manugang ko ay ang young master ng Jiang Group. Ang lakas ng loob mong kausapin kami ng ganyan. Ayaw mo na ba ng trabaho mo? Para sa isang manager na katulad mo, maniniwala ka ba na sa isang tawag ko lang, mapapaalis kita agad sa trabaho? Pamilyang Jiang? Sino ba ang pamilyang Jiang para magmalaki? Alam nyo ba kung sino ang nasa harap nyo ngayon? Sino naman? Isang hamak na bodyguard lang. Bakit? Huwag mong sabihin na meron siyang ibang racket. Gaya na lang ng pagiging male host? Ha. Ang lakas ng loob mo, siya ay... Tama na. Manager, hindi na kailangang makipagsagutan sa mga taong yan. Sabihin mo sa akin, magkano lahat ang alak na ito? Opo, sir. Ang alak na ito ay isang Islay Whiskey Collector's Edition. Ang presyo nito sa merkado ay mahigit 46 na milyong dolyar bawat bote. 46 na milyong dolyar? Anong kalokohan yan? Alam ko na, nakipagsabuatan ka kay Jiang Wanyu para perahan kami. Pinapayuhan kitang mag-isip bago ka magsalita. Ang makipagsabuatan para sa pera ay labag sa batas. Nagkakamali? Hindi kami pwedeng magkamali. Ang boteng ito ay... Mismo si Long Yu Group Special Assistant Joe ang nagpadala nito. Tsaka ang nasa harap nyo ngayon ay ang president ng Long Yu Group mismo. Na bodyguard. Ha? Oo tama. Bodyguard ng boss. Dahil magkamag-anak pa rin tayo, hindi ko na pababayaran ng buong halaga. Para sa binasag ninyong bote, babawasan ko na ang barya sa dulo, 40 milyong dolyar. Paano mo balak magbayad? Paano naman ako magkakaroon ng ganito kalaking pera? Kahit subukan kong punan, hindi ko ito magagawa agad-agad. Nay, Jiang Wanyu, napakawalang utang na loob mo. Kami ng tito mo, pinalaki ka namin sa loob ng maraming taon. Anong masama kung may mabasag na isang bote ng alak? At may gana ka pa na pabayarin ang pinsan mo? Sinasabi ko sa iyo, kahit basagin pa lahat ang alak na iyan ngayon, hindi ka hihingi kahit isang kusing sa pinsan mo. Tiita, akala mo ba ay ako pa rin ang batang Jiang Wanyu? Na pwede nyo lang saktan at pagalitan? At basta na lang tatanggapin ang lahat ng kasamaan ninyo? Sinasabi ko sa inyo, malaki na ako ngayon, at hindi ko nahahayaang api-apihin nyo pa ako. Ang alak na ito ngayon, kailangan ninyong bayaran. Jiang Wanyu, lumalaban ka na ba talaga sa amin? Gusto mo bang subukan kung anong magagawa ko sa... Ay, sumusunod tayo sa batas ngayon. Pwede nyo akong saktan, pero baka umiyak lang kayo kapag dinala sa presinto. Pwedeng huwag na kayong magbayad. Manager, tawagan ng 911. Opo, sir. Kadarating ko lang dito sa bansa, kapag nakulong ako, masisira ang career ko. Sandali, teka muna. Magbabayad na kami kung magbabayad? Kala nyo naman wala kaming pera. Mahal. Ako, aray ko. Aray, biglang sumakit ang tiyan ko. Magbabanyo muna ako. Hoy, teka. Zheng Mei, iyan ba talaga ang tipo mong lalaki? Wala kang alam. Ha. Wala nga siguro. Kaya bayaran mo na ang utang mo. Ang pera ay natanggap na, 5 milyong dolyar. Zheng Mei, dahil kadarating mo lang sa bansa, siguro ay hindi mo pa alam ang palitan. 40 milyong dolyar ang kabuuan. Bakit ka pa nagmamadali? Kapag nakuha ko na ang kinita ko sa sinalihan kong investment, ibabayad ko rin sa'yo. Sige ba, sumulat ka na lang ng promissory note. Jiang Wanyu, huwag ka naman masyadong sumobra. Ibinigay na namin ang pera sa iyo, bakit kailangan pa ng kasulatan ng utang? Dapat lang magbayad kapag may utang? Kapag hindi kayo gumawa ng kasulatan, paano kung hindi kayo magbayad pagdating ng oras? Bakit? Gusto niyo bang maging mandaraya?
Sige na nga. Sige po. Aasahan ko ang mga hulog ni pinsan, babantayan ko ang mga bayad mo. Kapag wala akong natanggap, magkikita tayo sa korte. Cookson, ano ba ang meron sa mga alak na yon? Saan ka nakakuha ng ganoong kamahal na alak? Mayroon ka bang itinatago sa akin? Mrs., huwag ka munang magmadali. Pakinggan mo ang paliwanag ko. Magsalita ka. Halos mapahamak ang aming boss at may ginawa akong mabuti para protektahan siya. Kaya ang boss, binigay sa akin ang mga alak na iyon bilang reward. Nasaktan ka ba? Hindi naman ako nasaktan. Suriin mo na lang ako mamaya sa bahay. Oo, hindi talaga madali ang maging boss. Hindi lang kailangang mag-ingat sa lason sa pagkain, pati na rin sa mga gustong manakit sa kanya. Tama ka, hindi nga madali. Cookson, Bakit? may isa pa akong bagay na pinagtatakahan talaga. Bakit kaya sila laging sobrang magalang sa'yo? Oo. Baka dahil bodyguard ako ng presidente. Alam mo naman, yung mga makapangyarihang tao, yung mga sekretarya at bodyguard sa paligid nila, malakas talaga ang impluensya. Kumbaga, parang isang punong inox sa tabi ng emperador? Kung ganoon ang tingin mo, tama ka rin. Gutom na ako. Naging abala ako sa pakikipagtalo kanina. Nakalimutan ko nang kumain. Bakit hindi? Ay kumain dito sa hotel? Hindi pwede. Kailangang magtipid tayo. Hindi ba kakakuha lang natin ng pera? Ipapasa ko ang perang iyon kay Lola mamaya. Hindi ba't nasa nursing home na siya? Siguradong kakailanganin niya ng pera. Halika, paglulutuan kita ng noodles sa bahay. Sige. Napakalaki ng mga bote at kahon na ito. Masyadong malakas kumain ng espasyo. Habi, bababa muna ako para ibenta ang mga kalakal na ito. Nasaan ang asin? Pwede na rin ang toyo. Bakit parang walang lasa? Nakakainis ang kumukuha ng kalakal sa baba, sinadya niyang bawasan ng 20 sentimo ang bayad sa akin. Hemp. Hoy! 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 Uminom ka ba? Amoy alak na amoy alak ka. Hindi ako uminom, ha? Sinasabi mo pang hindi ka uminom? Alak ang laman ng bote na ito? Naubos mo itong lahat? Hindi ba toyo iyan? Alak iyan. Nawala na ba ang panlasa mo? Hindi mo man lang malasahan ang alak. May lasang alak nga? Akala ko ay may hinalong panimplang alak sa toyo. Lasing ka na? Ipagluluto kita ng sabaw na pampatanggal ng lasing. Kaya pala, ganito ang pakiramdam ng malasing. Bakit parang kahit noong hindi pa ako lasing, ganito rin ang nararamdaman ko. Parang hanggat nasa tabi kita. Bumibilis ang tibok ng puso ko. Gusto lang kitang lapitan at mas lumapit pa sa iyo. Basta't nasa tabi kita, maging ang hangin ay nagiging matamis. Gaano ba karami ang nainom mo? Kung ano-ano na ang sinasabi mo. Hindi ako nagsasalita ng kung ano-ano. Totoo ang lahat ng sinasabi ko. Asawa ko? Ako? Noon ko pa.
Gustong sabihin sa iyo ang isang bagay, pero huwag mo akong iiwan, please? Anong bagay? Sige, sabihin mo na. Asawa ko? Matagal ko na itong gustong sabihin. Pero, natatakot akong mawala ka. Sa totoo lang, ako ang sa Longyu Group. Hobby? Ano kaya ang gusto niyang sabihin sa akin kagabi? Aamin na ba siya ng nararamdaman sa akin? Masyado na kaming matagal para sa mga ganitong pakulo. Ikaw ba si Jiang Wanyu? Ako nga. Bakit po? Sino ka ba? May problema ka ba sa isip? Ako si Shu Yitong. Nandito ako para babalaan ka. Huwag mong hawakan ng hindi sa'yo. Kung hindi, pagbabayarin kita ng matindi. Jiang Wanyu, isama ko si Miss Shu. Tingnan natin kung ano pang magagawa mo. Matapos mo akong saktan ng ganito, siguradong pagbabayarin kita. Shu Yitong? Hindi ba siyang panganay na anak ng pamilya Shu yan? Balita ko, nakatakda siyang makipag-isang dibdib sa pamilya ni President Gu. Pero bakit parang may galit siya? Kay Jiang Wanyu? Posible kayang. Si Jiang Wanyu at si President Gu ay may lihim na relasyon, pero mali rin. Hindi ba't ang asawa ni Jiang Wanyu ay bodyguard ni President Gu? Oo nga. May mali ka bang pagkakaunawa? Anong mali sa akin? Inaakit mo ang fiancé ko. President Gu, hindi ba't nalasing ka lang sa harap ng iyong hipag? Hindi naman ito malaking bagay, hindi na kailangang pumunta sa bar para lang patunayan ang sarili mo. Anong alam mo? Sa harap ng taong mahal mo? Gusto mong maging magaling sa lahat? Kasama na doon ang pag-inom. Kuya Guksun! Nagkamali ka yata ng taong nakita? Siya ang tunay na Boss Gu. Hindi. Saan ka pupunta? Hindi pa ako tapos magpaliwanag. Asawa ko? May sasabihin sana ako sa iyo. Do's are do's are do's are do. Asawa? Kuya Guksun! Maraming taon na rin tayong hindi nagkikita. Alam kong marami kang gustong sabihin sa akin, huwag kang magmadali. Sabihin mo lang sa akin. Anong ginagawa mo? May sakit ka ba sa utak? Baliw! Tinitingin-tingin mo pa riyan? Babawasan ko ang sahod mo kapag tumingin ka pa. Nako, Bakit ka ba nagmamadaling tumakbo? Kilala mo ba ang babaeng iyon? Hindi ko siya kilala. Natatakot lang ako. Dahil ang babaeng iyon, madalas akong mapagkamalang, si Boss Gu. Noong huli nga dahil sa pag-aaway nila ni Boss Gu, pinagbubugbog niya ako sa pag-aakalang ako si Boss. Kaya mas mabuting lumayo na lang sa kanya. Kaya ikaw, sa susunod na makita mo ang babaeng iyan, lumayo ka rin dapat. Ha? Ganoon pala iyon? Dapat lang palang maging mabait sa'yo si Boss Gu. Siya nga pala, bakit mo nga ba ako hinahanap? Gusto ko lang sana magpaliwanag tungkol sa pag-inom ko ng alak. At totoo lang, malakas talaga ako sa inuman. Sige, sabi mo malakas ka sa inuman. Hindi ka ba naniniwala? Puntahan natin para mapatunayan ko sa iyo. Kuya Gu Exen? Saan mo balak dalhin ang babaeng iyan? President Gu? Gusto mo bang dalhin siya? Para patingnan sa doktor? Ikaw? Ang babae ko, binalak mong saktan? Kuya Gushon? Hanggang ngayon ba pinoprotektahan mo pa rin siya? Isang taon lang akong nawala sa ibang bansa, tapos naghanap ka agad ng babaeng to para lang pagsilusin ako? Kung maghahanap ka man, ayusin mo naman sana ang pipiliin mo. Tigil! Huwag kang masyadong kampante. Sa pagitan nating dalawa, walang kahit na anong ugnayan. At hindi ko rin kailangan ng pagseselos mo. At isa pa, asawa ko siya, kaya matuto kang rumespeto. Mahal, bakit parang ang gulo nyo kausap? Nandyan naman si President Gu. Sa tapat mo, bakit parang namalik mata ka ata? President Gu. Guksun, akala ko ba ay totoong minahal mo na ang mahirap na babaeng ito? Hindi ko akalain na pinaglalaruan mo lang pala siya. Anong ibig mong sabihin? Mamaya ako na ipaliliwanag sa'yo. Huwag kang makinig sa mga sinasabi niya. Ako? Nagsasabi ng kung ano-ano? Goksun,
Hindi ba ikaw itong nagsisinungaling? Ang isang mayamang lalaki na nagmamahal sa isang mahirap na babae ay nangyayari lang sa mga palabas. Gumising ka sa realidad. Si Guksun ay tunay na. Tigil! Tatahimik lang ako sa isang kondisyon. Kung kakausapin mo ako ng tayong dalawa lang. Sige! Parang mayroong silang itinatago sa akin. Hayaan na muna. Hintayin ko na lang si Guksun na mismo ang magsabi. Shu Yitong! Ang pamilya Gu at pamilyang Shu ay kailanman hindi makikipag-ugnayan sa inyo at may asawa na ako ngayon. At mahal na mahal ko siya. Guksun, alam mo ba kung gaano karaming tao ang naghahangad ng posisyon ni Mrs. Gu? Kapag nagpakalat ako ng impormasyon at malaman ng lahat na si Mrs. Gu ay isa lang palang mahirap na babae. Sa tingin mo, anong gagawin nila? Kapag naglakas loob kang sakta ng asawa ko, sisiguraduhin kong pagbabayarin kita. May isa lang akong hiling. At kapag pumayag ka, itago natin ang lihim mo. Ano iyon? Sa susunod na linggo, pumunta ka sa handaan para sa kaarawan ko. Sige. Mahal, meron ka bang inililihim sa akin? Sa totoo lang, ako? Ano? Sa totoo lang, ako si Long Yu. Xiaogu? Yung lupa sa ibang bansa. May naging problema doon? Kailangan kong pumunta mismo doon? Dapat kasama ka rin. Sige po. Mahal, antayin mo ang pagbabalik ko. Ipapaliwanag ko sa iyo ang lahat ng bagay. Xiao Jiang, may natanggap tayong order. Tinukoy ng kliyente na ikaw ang magdidisenyo ng isang street style na jacket. $2 milyong na agad ang paunang bayad. May contact details ba ng kliyente? Kailangan kong makausap siya tungkol sa mga detalye ng damit. Hindi na kailangan mag-usap pa. Ang tanging hiling ng kliyente ay yung talagang mukhang maralita. Huwag lagyan ng kung ano-anong disenyo. Kailangang mukhang totoo. Simple lang at madaling dalhin. Anong klaseng request yan? Gawin mo na lang kung ano ang gusto ng kliyente. Kahit madalas na inaalagaan ni President Gu si Jiang Wanyu, ngunit si Miss Shu, bukod sa pagiging ang heiress ng pamilyang Shu, ay siya ring nakatakdang pakasalan ni President Gu. Sa panig ni Miss Shu, siguradong iyon ang tamang desisyon. Manager Su, tapos na ang damit? Isesend ko ang address sa iyo, ikaw mismo ang maghatid doon. Miss Shu, o sigido na po ang lahat. Hindi nga nagkamali si Tongtong na tawaging pamilyang Shu ikalawang binibini at ang numero 1 dalaga ng Hangcheng. Ang selebrasyon ng birthday na ito ay napaka-ingrande. Bihira itong mangyari sa bilog ng ating mga kaibigan. Nararapat lang naman yan. Bakit? Hindi nyo ba alam? Ang fiancé ng ating si Tongtong ay ang presidente mismo ng Long Yu Group. Balita ko ay pupunta rin siya rito sa birthday party. Pero si President Gu, hindi ba't hindi naman siya kailanman pumupunta sa mga ganitong klaseng handaan? Si Tongtong kaya ang fiancé ni President Gu. Paniguradong darating si President Gu. Tama ako, di ba Tongtong? Siyempre. Siguradong darating si Guksun. Siya nga pala. Yung mga bagay na ipinapahanda ko sa inyo, naihanda nyo na ba? Huwag kang mag-alala, Tongtong. Nakahanda na ang lahat. Madali talagang masira kapag second hand lang. Mabuti na lang at marunong akong magkumpuni. Sa wakas, naayos din. Kadiri naman, bakit ang baho rito? Ang dumi ng katawan mo, galing ka ba sa loob ng imburnal? Ha?
Ilang araw ka na bang hindi naliligo? Napakabaho mo. Parang isusuka ko na ang kinain ko sa hapunan. Ito ba ang mga damit na in-order nyo? Iiwan ko na rito ito. Hinto? Hindi ko pa nakikita ang mga damit, tapos gusto mo nang umalis? Ano? Gusto mo bang sirain ang reputasyon ng disenyo ni Fanching? Ano bang gusto mo? Ilabas mo ang mga damit. Sa loob ng 15 araw, kung may problema ang mga damit, maaari kayong lumapit sa serbisyo ni Fanching. Isuot mo! Anong tinitingin-tingin mo riyan? Sinabi ko na isuot mo ang damit, ipakita mo ito sa akin. Kung hindi mo ipapakita, paano ko malalaman kung maayos ang pagkakadisenyo nito? Bakit? Parang labag sa loob mo? Huwag mong sabihin, hindi ka kontento sa sarili mong disenyo? Napakaganda talaga. Uminog ka para makita ko ang bawat detalye. Ipakita mo sa akin ang lahat. Mukhang may talento ka nga talaga sa pagdidisenyo. Ngayong suot mo na iyan, mukha ka talagang pulubi. Ang pagiging mahirap mo ay talagang kitang-kita rito. Hahaha! Ang baho, ang hitsura mo. Kung sasabing namamalimos ka, hindi ako magdadalawang isip na maniwala. Hahaha! Ang perang ito, sapat na para mabuhay ka sa loob ng isang buwan, di ba? Wala ka namang gagawing iba? Lumuhod ka lang at yumuko sa harap ko. Hahaha. Sobra na kayo. Wala akong interes na makipaglaro pa sa inyo. Hoy, hoy, hoy. Saan mo gustong pumunta? May inihandang regalo si Tongtong para sa iyo, hindi mo pa ito nakikita. Ang karayom na ito ay sadyang inihanda ko para sa isang mahirap na mananahin na tulad mo. Ano kaya kung tulungan kitang magsanay gamit ito? Hawakan niyo siya ng mahigpit. Magsalita ka. Saan kaya ako dapat magsimula? Tignan mo ang karayom na ito. Gaano kaya ito katusok? Tumigil ka. Kung hindi, tatawag ako sa 911. Balita ko ay napakaselan ng mga daliri, kaya mas mabuti pa na. Magsimula muna tayo sa mga kamay mo. Tinutulungan lang naman kita na malinis at madisiplina ka. Dapat pa nga ay magpasalamat ka sa akin. Tumigil na kayo. Ang ingay naman. Sa wakas, naging tahimik din. Pasensya na. Asyadong marumi ang katawan mo. Kaya tutulungan kitang maglinis. Tignan mo ako. Tumingin ka rito. Doon kayo tumingin. Kulang nyo ng litrato, bilis. Narito na ang presidente ng Long Yu Group. Kuya Go Exxon. Ipakikilala ko sa inyong lahat, siya ang aking magiging asawa, ang presidente ng Long Yu Group, na si Go Exxon. Anong pinagsasabi mo? Ikaw ang presidente ng Long Yu Group? Isa lang naman akong ordinaryong empleyado na may sahod na $5,000 at walang sariling bahay o sasakyan. Ang perang iyon ay nakuha ko sa tamang paraan. Ito ay dahil humingi ako kay President Gu ng advance sa sahod ko, kaya ito galing sa account ng grupo namin. Peke ang lahat. Walang katotohanan ang mga ito. Ang nanay ko kasi ay mahilig manood ng mga short drama, kaya ginagaya niya ang mga bonggang eksena doon. Wife, bakit ka nandito? Bakit? Bawal ba ako rito? Hindi sa ganoon ang ibig kong sabihin. Huwag mo akong hawakan. Kaya naman pala ang lahat ng ito ay may mga bakas na talaga. Napakadunong ko para maniwala. Sa isang katulad mong dakilang manloloko. Makinig ka muna sa paliwanag ko. Noong nag-out of town ako, dumalo ako sa isang sikretong meeting at hindi pwedeng gumamit ng cellphone. Pagkabalik ko ay agad kitang gustong kontakin, pero hindi mo sinasagot ang mga tawag ko. Bumalik ako para sabihin sa iyo na 6 na buwan na tayong kasal. At sa loob ng 6 na buwang iyon, marami kang naging pagkakataon para magsabi sa akin, pero wala kang ginawa.
Ngayong sasabihin mo na kung kailan huli na ang lahat? Sa tingin mo ba ay maniniwala pa ako? Jiang Wanyu, masyadong mataas ang tingin mo sa sarili mo, no? Tingnan mo muna ang estado mo. Isa ka lang naman laruan ng mga mayayaman. Bakit naman kailangang magpaliwanag sa iyo ni Brother Gushun? Tama. Bakit hindi mo subukang humarap sa kamera at tingnan ang hitsura mo ngayon? Pampalayas ka ng malas sa bahay. Correct. Ang halaga ng buong pagkatao mo ay hindi aabot kahit sa isang hibla ng buhok ng ating ate Tungtong. Sa anong karapatan mo para maging asawa ni President Gu? Subukan nyo pang magsalita at sisiguraduhin kong sa buong buhay nyo ay hindi na kayo muling makakapagsalita pa. Wanyu, halika, gagamutin natin yan. Sinabi ko nang, huwag mo akong hawakan. Hindi ko kailanman ninais na sumapi sa isang mayamang pamilya. Ang gusto ko lang ay makahanap ng isang tao at mamuhay ng tahimik at matatag. Pero ikaw? Mula pa noong unang araw na nagkakilala tayo, niloloko mo na ako. Ano ba ang ipinag-aalala mo? Iniisip mong hinahabol ko lang ang pera mo, di ba? Ako. Alam ko na. Kayong mga mayayaman ay kalkulado ang lahat ng galaw? Hindi ba't ginagawa nyo yan para lang sa katanyagan at sa kayamanan? Pero ako, si Jiang Wanyu, gusto ko lang gamitin ang sarili kong mga kamay para kumita ng pera. Hindi ko ba deserve na magkaroon ng isang tapat at malinis na relasyon? Hindi ganoon yon. Akala ko ay sa wakas ay nakatagpo na ako ng tamang pag-ibig. Pero ngayon, bigla ko na lang nalaman na sa nakalipas na 6 na buwan, nabubuhay lang pala ako sa isang kasinungalingan. Sa totoo lang, noon pa man ay nagdududa na ako, pero pinili ko pa ring magtiwala sa iyo. Mukhang masyado lang akong naniwala. Alam mo ba, ang tao ay parang puno ng indus. Kapag blanko na ang puso, nakatayo pa rin. Iniisip ng ibang tao na sa susunod na tagsibol ay tutubo itong muli. Ngunit ang totoo, noon pa mang taglamig, ay wala na itong buhay. Guksun, maghiwalay na tayo. Hindi ako papayag. Ikaw lang ang tanging babaeng minahal ko sa buong buhay ko. Tigil na. Itigil mo na ang pag-arte na tapat ka sa akin. Itong nakalipas na 6 na buwan, pagod na ako sa mga ito. Wanyu, Kuya Goksun, hindi mo kailangang malungkot dahil sa babaeng yan. Nandito lang ako palagi at naghihintay sa iyo. umalis ka? Kahit iwan pa ako ng asawa ko? Hindi ako lilingon sa'yo. Goksun, Asawa ko? Huwag ka munang umalis. May sasabihin ako sa'yo. ano? Hindi pa ba tapos ang laro mo na kunwari ay mahirap ka? Ako? Matagal ko na talagang gustong magtapat sa iyo. Kaya lang nalaman kong ang mga magulang mo ay nawala dahil sa panloloko. Namumuhi ka sa mga kasinungalingan, kaya hindi ako makapagsalita. Natatakot akong mawala ka. Kaya ano na? Kaya babalak mong ilihim ito sa akin habang buhay? Hindi. Gusto ko na sanang sabihin sa iyo noong araw na iyon. Kaso lang ay kailangan kong umalis para sa trabaho. Magtapat? Naalala mo rin ba na noong araw na iyon? Sinabi mo sa akin na si Shu Yitong ay dahil lang sa maling pagkakilala. Gusto mo ba talaga sa aking magtapat? O baka naman, natutuwa kang paglaruan ako? Ang makita akong nagtitiyagang huwag gumastos, na namumuhay ng sobrang tipid, para ba sa inyong mga makapangyarihang tao, ay sobrang nakakaaliw? Hindi ganoon iyon, asawa ko. Ang puso kong ito ay para lang sa iyo. Paano ko kakayaning saktan ka? Kasalanan ko? Naging masama lang ang takbo ng plano ko. Hindi mo talaga maiintindihan ang katulad naming mahihirap? Kaming dalawa ay hindi galing sa iisang mundo. Bitawan mo na ako. Sino ang mag-aakala na sa puso ni President Gu ay tanging ang mahirap na babaeng iyon lang? Oo nga. Mukhang mahal na mahal ni President Gu ang simpleng babaeng iyon hanggang buto. Ayos ka lang ba? Umalis kayo. Hindi ko kailangan ng inyong panunukso. Jiang Wanyu, maghintay ka lang. Listen Wei, di ba? Ako si Shu Yitong. Gagawin natin ang ayon sa sinabi mo. Gusto kong si Jiang Wanyu ay magbayad ng lubos sa lahat. Manloloko? Napakalaking manloloko. Wanyu? Hindi pa ba siya bumabalik?
Hanapin niyo agad kung nasaan ang asawa ko. Anong lugar ito? Jiang Wanyu. Sa wakas ay nahulog ka rin sa mga kamay ko. Anong balak mong gawin? Sa totoo lang? Balak ko sana kitang bigyan ng magandang oras. Pero nagsisisi na ako ngayon. Bukas ng umaga ang live broadcast ng kasal ni na Pamilyang Shu at Pamilya Gu at sisiguraduhin kong mapapanood mo kung paano maging asawa ng iba si Guksun. Ang gandang bata at mukhang napakasariwa, parang hindi ko na mapigilan. Ang ginagawa niyo ay isang krimen. Krimen? Kung hindi dahil sa iyo, sa tingin mo ba aabot sa ganito ang lahat? Maghintay ka lang sa mangyayari sa iyo. President Gu, Ano na ang balita? ipinadala ko na po ang lahat ng mga bodyguard sa mga pinuntahan ni Mrs. para hanapin siya, pero pansamantalang wala pa ring balita. Naghahanap na rin ang technical department, pero dahil ang cellphone ng Mrs. ay itinapon sa labas ng lungsod, kaya... Kahit anong mangyari, kailangang mahanap niyo ang asawa ko. Opo, sir. Hinahanap mo si Jiang Wanyu, di ba? Nasa mga kamay ko si Jiang Wanyu ngayon. Kung ayaw mong may mangyaring masama sa kanya, magdaos ka agad ng press conference at magpakasal sa akin. Paano kung hindi ako pumayag? Hindi ka ba natatakot na burahin ko ang katanyagan ng Pamilyang Shu? Hindi ka tatanggi? Dahil nasa akin si Jiang Wanyu. Pumapayag na akong pakasalan ka? Pero dapat walang mangyaring masama kay Jiang Wanyu. Alamin mo ang lahat ng huling tawag ni Shu Yitong. Iulat mo agad sa akin kapag may kahina-hinala. Sige po. Narito na si Miss Shu. Sina Miss Shu at President Gu ay talagang bagay na bagay sa isa't isa. Siguradong magkakaroon ng hangcheng ng isang engranding kasal na titingalain ng buong mundo. Inaanyayahan ko kayong lahat na dumalo sa kasal namin ni Gu Shun. Iyan ang personal na katulong ni President Gu. Siguradong nandyan na si President Gu. Tama na ang daldal? Mamaya habang kinukuha natin siya, ipapanood natin sa kanya kung paano ikakasal ang asawa niya sa ibang babae. Tulungan niyo ako. Pasasayahin kita. Nandito na ako. Akala ko walang darating para tulungan ako. Ang kulit mo. Kahit nasaan ka man, hahanapin at hahanapin kita. Anong gagawin mo? Miss Shu, dawit ka sa kasong pagdukot, lahat ng paliwanag mo. Sa korte mo nasabihin. Bitawan niyo ako. Bitawan niyo ako. Bitaw! Siya. Nadala na siya sa presinto. Oo, huwag kang mag-alala. Silang lahat ay ikukulong na at wala nang mananakit sa iyo kailanman. Hindi mo na ba siya papakasalan? Silly wife? Maliban sa iyo, wala na akong ibang gusto. Patawad sa mga nagawa ko noon. Balak ko sanang sabihin sa iyo sa tamang panahon. Natatakot lang ako na kapag nalaman mo ang totoo, ay iwan mo ako. Sa totoo lang, noong mga panahong iyon, lagi ring balisa ang puso ko. Ngayong alam mo na, ang tunay kong pagkatao, kahit hindi mo pa ako tanggap, muli kitang liligawan hanggang sa mahalin mo ako ulit. Mula ngayon, hindi ko nahahayaang may manakit sa iyo. Huwag mo na akong iiwan ulit, maaari ba?